Sa simula ng Season 2 ay makikitang nanatili pa ring matibay ang natitirang Black Knights kahit na iniwan na sila ni Zero. Samantala sa Academy naman ay tila nakalimutan nila Lelouch at ng mga kaklase niya ang mga nangyari. Kasama ni Lelouch ang kapatid niyang si Rollo, na habang nagmamaneho ay pinakain ni Lelouch kaya muntikan na silang maaksidente. Tapos nakita nila sa big screen ang execution ng mga kasapi sa Black Knights sa pamumuno ni Cal Ares na siyang pumalit kay Cornelia nung mawala ito. Naaresto rin maging ang mga opisyal ng Black Knights at pinaniniwala ang patay na si Zero. Kahit na nawala ang alaala ni Lelouch ay masusi pa rin nila itong sinusubaybayan dahil ginagawa pala nila itong paain para lumabas si Sisi. Nagpunta sa kasino ang dalawa, kung saan maraming mga Britannian at meron pang naglalaban na Japanese na ginagawa lang nilang parang manok. Nakabunggo ni Lelouch ang isang katulong na dalaga na walang iba pala kundi si Callan, pero hindi na siya kilala ng bida. Nang biglang pagmalupitan ng isang manyak si Callan dahil tinuturing lang pala nilang kalakal ang mga Japanese. Natatakot na si Rollo dahil mafia daw ang lalaki, subalit matapang itong niyaya ni Lelouch ng duelo sa chess. Samantala sa selda ay nagtatalo ang mga opisyal ng Black Knights kung totoong kakampi ba talaga nila si Zero dahil iniwan sila nito sa gitna ng labanan kaya sila natalo. Tagumpay naman na natalo ni Lelouch ang maangas na Britannian, subalit hindi nito matanggap ang pagkatalo kaya pinagbintangan siyang ng daya. Saka siya ipinadampot sa mga tauhan nito nang biglang yumanig ang paligid. Kaya binanata ni Callan ang mga manyak na Britannian, saka lumabas ang mga nightmare na pagmamayari ng Black Knights, samantala hinila ni Callan si Lelouch. Ngunit labis na naguguluhan ng bida sa mga nangyayari. Nakipag-alyansa si Cal Ares sa Chinese Federation. Pero kinukuha nila ang espada ni Shinke, ngunit pinutol niya ang mga belt nito dahil ayaw niyang ibigay. Nahiwalay si Callan kila Lelouch dahil sa mga pagsabog, saka gumamit sila ng smokescreen para tagumpay na matamaan ang mga sumusugod na Britannian. Nagkakagulo na ang mga tao sa elevator, samantala napapaisip si Lelouch kung ano ang pakay ng mga terorista. Nang may magpunta na isang Black Knight sa harapan niya na tila kinukuha siya, samantala dumating na ang mga nightmare ng Britannia, kaya pinrotektahan ng Black Knight ang magkapatid para makatakas. Nagpunta si Callan sa kanyang nightmare na Guren, samantala nagtago ang magkapatid. Nang maisip ni Lelouch kung bakit hindi siya sinaktan ng terorista, nang biglang may bumaril sa kanila ngunit may nagpasabog dito, pero naging dahilan ito para magkahiwalay ang magkapatid. Nahulog si Lelouch sa isang safety net, at nakitang walang signal sa lugar kaya nagmamadali siyang puntahan ang kapatid. Ngunit tumambad sa kanya ang mga bangkay ng mga tao, Japanese man o Britannian. Tapos nandoon rin pala ang nightmare kanina, kung saan lumabas si Sisi para ipaalala sa kanya ang nakaraan. Subalit nabaril ang babae kaya ito nahulog pero sinalo ito ni Lelouch. Sa kanya nakitang sinusunog ng Britannian soldiers ang mga bangkay kahit nabuhay pa ang ilan sa mga ito. Saka sinabi ng isang sundalo na ginamit lang nila si Lelouch para mapalabas si Sisi. Pero walang alam si Lelouch dahil binura ang alaala niya. Saka tutuluyan na silang dalawa ng mga sundalo, kaya nakaramdam ng pagkabalisa ang bida dahil napakarami niya pang katanungan subalit mamamatay na siya agad. Ngunit nang halikan siya ni Sisi ay muli niyang naalala kung sino talaga siya. Kaya naman ginamit niya ang giyes para magpakamatay ang lahat ng mga sundalo sa harap niya. Saka dumating na ang iba niya pang mga alagad sakay ng nightmare. Samantala nasa emperador sila Suzaku, kung saan tinanggap nila ang trabaho na patayin si Zero. Sumugod na ang mga Britannia nightmare sa gusali, kaya pinili nila Callan na tumakas sakay ng mga nightmare nila. Saka naalala ni Callan ang tunay na nangyari, kung saan nagkabarilan ng dalawa, tapos nagawang matanggal ni Suzaku ang Sakuradite kay Lelouch. Tapos naalala na rin ni Lelouch na dinala siya sa emperador pagkatapos siyang matalo ni Suzaku. Saka naman hiniling ni Suzaku na isali siya sa Knights of Rounds na siyang pinakamagigiting na knight ng Britannia dahil sa layunin niyang baguhin ang Britannia mula sa loob. Pumayag naman si Charles sa nais ni Suzaku bilang pabuya sa paghuli nito kay Lelouch. Ngunit hindi pinatay ng emperador si Lelouch, sa halip ay binura lang nito ang alaala niya gamit ang giyes. Nang sa ganun ay magamit nilang paain si Lelouch para mapalabas si Sisi. Kaya sa kasalukuyan ay nais ni Lelouch na patayin ang nagbigay ng giyes sa emperador at bawiin si Nonely. Sa kanya naisip kung sino ba si Rollo. Nakita sila Lelouch ng isang nightmare ng kalaban, kaya nagpanggap siyang inosente, pero paglabas ng piloto ay ginamit niya ang giyes para ibigay sa kanya ang nightmare nito. Winasak ni Callan ang isa sa kalabang nightmare gamit ang pambihirang kakayahan ng Guren. Saka nagsimula na ulit mag-command sa kanila si Lelouch, na siyang dahilan kung bakit nila natalo ang lahat ng mga nightmare na ipinadala ng Britannia. Pinuntahan ni Callan si Lelouch sa control room dahil may mga katanungan siyang kailangan sagutin ng binata. Kasama ni Suzaku ang emperador
emperador, kung saan sinabi ni Charles na si Suzaku pa lang ang unang pinapasok niya sa spirit realm dahil alam niya ang tungkol kay Zero at sa Gies. Dagdag pa ng emperador na gagamitin niya daw ang lugar na ito para tapusin ang mga Diyos. Pilit na itinatanong ni Callan kung ginamit din ba sa kanya ni Lelouch ang Gies. Pero giit ng bida na sariling kagustuhan daw ni Callan ang paglingkuran si Zero. Saka nang mapansin ni Lelouch ang outfit ng dalaga ay nakaramdam si Callan ng kahihiyan. Tumawag si Sisi dahil napakarami daw ng mga reinforcement ng Britanya. Isa-isang bumaba ang mga ito at pumasok sa gusali, pero kumpiyansa ang bida sa magaganap na laban. Sumakay na si Lelouch sa Nightmare, subalit nakita niya sa monitor na mabilis na nauubos ang mga Black Knights. Kaya pinrotektahan siya ng dalawang kasamang Nightmare. Nakita na nila ang Nightmare na umubos sa mga kasamahan, subalit nag-teleport ito sa harap nila kaya nila pinagbabaril. Pero dahil mas malakas na unit ang kalaban nila ay napasabog sila ng nasabing Nightmare. Tapos kagad itong nakapunta kila Lelouch kaya nakaramdam ng takot ang bida. Subalit matapang na sumugod sila Callan at Urabe pero bigla itong naglaho. Tapos sinubukan itong tapusin si Lelouch pero niligtas siya ni Urabe. Saka sinaksak ni Urabe ang sariling Nightmare para lang mailigpit ang kalaban na ito. Kaya magkasama sila nitong sumabog. Subalit nanatili pa ring buhay ang kalaban kaya lumapit si Callan para protektahan ang bida. Pero nag-report si Sisi na tapos na daw sila sa misyon kaya pinasabog na ni Lelouch ang mga bombang itinanim kaya nakatakas sila sa Nightmare. Dahil sa pinsala ng mga pagsabog ay nagsimulang gumuho ang gusali pero ligtas na ang Black Knights. Subalit ang gumuhong parte ng gusali ay nahulog kila Cal-Ares sa ibaba na siyang ikinasawi nito, kaya napahalakak na lang ang ating bida. At dahil sa nangyari ay si Guilford na lang muna ang sasalo sa tungkulin ni Cal-Ares. Tapos nagpakita sa kanilang big screen si Zero na ikinagulat nila at ng mga taong naninirahan sa Britanya, at labis naman na ikinatuwa ni Detard ang pagbabalik ng idol niya. Sinabi ni Zero na dahil daw walang pagbabago sa mundo ay napilitan siyang muling kumilos at balak niyang manatili hanggang mayroong inaapi. Nalaman ng Britanya na nagmumula ang signal sa Chinese Federation kaya napaisip sila kung tinraidor sila ng mga ito. Samantala napapaisip naman sila Suzaku kasama ang Knights of Round kung totoong si Zero nga ang kalaban. Ikinamangha ni Callan at maging ni Shinke ang nagawa ni Zero, samantala alam ni Guilford na ang totoong Zero ang kaharap nila. Nabuhay ang galit sa puso ni Nina nang muling makita ang pumatay kay Prinsesa Yuffie. At sa pagtatapos ng speech ni Zero ay sinabi niyang itatatag niya na ang United Nations of Japan, kung saan magiging pantay-pantay ang mga karapatan ng mamamayan. Lumabas naman si Shinke para protektahan ang base dahil nasa loob si Zero, nang dumating ang malakas na Nightmare, na ang piloto pala ay ang nagpapanggap na kapatid ni Lelouch na si Rollo. Dahil nais niyang patayin si Zero, saka ginamit ang Gies. Pero biglang tumawag sa kanya si Lelouch kaya naguluhan si Rollo kung sino ang nasa loob ng maskara ni Zero. Kaya hindi na niya itinuloy ang balak gawin. Nalaman naman ni Callan na si Sisi pala ang nasa loob ng maskara at ang mga narinig nila ay recorded lang pala ni Lelouch. Kasalukuyan nang nagluluto ang bida sa academy kasama ng student council para magkaroon ng kasiyahan dahil ligtas na nakauwi sila Rollo at Lelouch. Kaya napagtanto ni Lelouch na maging ang mga kaibigan niya ay binura din ng alaala dahil walang nakakaalala kay Nonely. Nagpunta si Rollo sa secret base kung saan dito pala nila sinusubaybayan si Lelouch dahil kung may makita silang pagbabago ay agad nila itong papatayin. Kumpiyansa si Villeta na nasusubaybayan nila ang kilos ni Lelouch dahil sa dami ng mga kamera, ngunit ang tunay nilang pakay ay ang mahuli si Sisi. Naisip naman ng ating bida na kailangan niyang magpanggap na hindi pa bumabalik ang alaala para hindi mapahamak si Nonely kung sino man ang may hawak dito. At ang isa sa mga espiya ay si Villeta na hindi natatabla ng Gies dahil ginamit niya na ito dati sa babae. At pati si Rollo na nagpapanggap na kapatid. Patuloy ang pananakop ng Britanya sa mga bansa nang dumating si Suzaku gamit ang Lancelot para pasukuin sila. Pero lumaban ang mga ito kaya napilitan si Suzaku na magsimulang ubusin ang puwersa ng kalaban nila. Tinitignan ni Lelouch ang mga album nila para hanapin kung nandoon si Nonely. Pero dumating si Rollo kaya nagpanggap siyang inaalala lang ang mga masasayang nangyari. Saka nakita ni Lelouch na ang regalo niyang locket kay Nonely ay nasa lalaki din. Kaya sinubukan niya itong kunin para palitan ng panglalaki pero tila naging mahalaga na ito para kay Rollo. Nag-uusap tungkol sa Gies sila Rollo at Villeta nang marinig ito ng isang empleyado nila. Kaya agad na ginamit ni Rollo ang Gies kaya walang hirap niya itong napatay. Nakikipagsabuatan si Sisi sa Chinese Federation nang dumating si Callan na kakatapos lang mag-shower. Pero nahiya nang makita na may ibang tao pala doon. Natuwa naman si Shinke na makita ang pilot ng Guren nang dumating ang tauhan para sabihin ang nangyayari sa mga kasama nilang nabihag. Dahil papatayin daw ni Guilford ang 256 na Black Knights kapag hindi nagpakita si Zero kinabukasan. Nang dumating si Shirley para yayain siyang bumili ng regalo para kay Villeta na siyang teacher nila sa academy. Kaya naman sinigurado niyang nakakabit ang contact lens na ibinigay ni Sisi para maitago ang Gies. Magkasama ang dalawa sa pamilihan nang mapansin ng bida na sinundan sila nila Millie at Ribal, ngunit kasama
kasama din si Rolo. Saka may mga secret agent din sa paligid na sinasabi kay Villeta ang ginagawa ni Lelouch. Ngunit alam naman ni Lelouch na maraming espiya sa paligid, kaya ginamit niya ang GS sa isang empleyado para sa plano. Tapos pumasok sila sa isang tindahan para kunwari ay nasa loob daw si Lelouch, pero susurpresahin niya daw sila Millie. Nagpalit muna siya ng damit tapos tumawag siya sa security ng mall para sabihin na papasabugin ang itinanim na bomba kung hindi siya susundin. Kaya inanunso ng security na lumabas ang lahat ng mga tao na nasa loob ng mall. Samantala nakalabas na si Lelouch pero agad siyang nakita ng isang spy na agad siyang sinundan. Pero inutusan niya pala ang empleyado kanina gamit ang GS na pindutin ang alarm, kaya nagkagulo at nawala siya sa paningin ng spy. Kaya sinilip ni Rolo ang dressing room ngunit wala si Lelouch. Nagmadaling nagpunta si Rolo sa base subalit walang tao, tapos tinutukan siya ni Lelouch ng baril. Tapos ginamit niya ang GS para itanong kung nasaan si Nonelly, pero dahil sa GS ni Rolo ay nagawa niyang mabaliktad ang sitwasyon. Pero bago siya mapatay ay may sumabog, na dahil pala kay Shinke. Ipinakita ang nakaraan ni Rolo kung saan bata pa lang ay isa na siyang killer for hire, dahil sa kanyang GS na may kakayahang pahintuin ng oras. Kaya naman siya rin ang nautusan na magpanggap bilang kapatid ni Lelouch, upang mabilis na mailigpit ang bida kapag nagbalik ang mga alaala nito. Subalit napansin ng bida na hindi naman nagagawa ni Rolo na pahintuin ang oras, kundi ang pag-unawa lang dito. Saka sinubukan ng bida na makipagsabuatan kay Rolo, kung saan ibibigay niya daw si Sisi kung papakawalan siya nito. Nagpunta naman si Shinke sa control room para sabihin kila Sisi at Kala na nais niyang patayin si Gauhai dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng Empress. Nakauwi na si Lelouch dahil pumayag si Rolo sa iminungkahi niya. At papunta na sana sa secret base si Rolo nang marinig na nagrereklamo kay Villeta ang ibang secret agent dahil pinapatay din daw ni Rolo maging ang mga kakampi nila. Napatanong si Tamaki kung ang nagpakitang Zero ay ang Zero na pinuno nila noon pero walang nakakaalam sa kanila. Samantala nais naman ni Guilford na magpakita si Zero para mabigyan niya ng hustisya ang pagkasawi ni Prinsesa Cornelia. Kinumpronte na ni Shinke si Gauhai dahil sa pagtulong sa Black Knights, ngunit dahil pala ito sa kapangyarihan ng GS ni Lelouch. At nang sabihin itong mas importante pa si Zero kaysa sa Empress ay agad niya itong pinatay. Nagmamadaling mag-research si Lelouch tungkol kay Rolo bago pa magsimula ang execution ng mga kasama, pero mahigpit silang binabantayan nila Villeta, at si Rolo sakay ng nightmare niya ay sinabing papatayin kaagad si Lelouch kung hindi tumupad sa pangako na dadalhin niya si Sisi. Kaunting oras na lang ay magsisimula na ang execution kaya nalulungkot ang mga tao, at sa utos ni Guilford ay itinutok ang mga baril ng Nightmare Killa Ogi, samantala naka-standby lang sila Kallen. Nang biglang magpakita si Zero mula sa likod, saka sinabing ang mga bihag daw nila ay hindi na mga terorista, kundi mga sundalo ng United States of Japan. Kaya sakay ng isang nightmare ay matapang siyang pumasok sa gate para yayain si Guilford na makipag-usap sa kanya para magamitan niya ito ng GS. Pero ayaw lumabas si Guilford sa nightmare niya, kaya naisip ni Zero na yayain sa isang duelo si Guilford na siyang tinanggap naman ng knight ni Cornelia. Pinili ni Guilford ang malaki niyang sandata, samantala pinili ni Lelouch ang isang shield. Sumugod na si Guilford subalit sa control room ay may isang tauhan pala ang Britanya na nasa ilalim na ng GS ni Lelouch kaya inactivate nito ang switch para mag-slide ang mga puwersa ni Guilford. Saka inutusan ni Zero sila Kala na magsimulang kumilos. Tapos ang shield ay ginamit ni Lelouch na isang skateboard para makatakas at makaligtas sa mga bala ng kalaban. Saka inutos sa mga kasama na iligtas sila Ogi. Samantala nakaharap ni Kala ng isang knight ng Britanya, at gamit ang kakayahan ng Guren ay winasak niya ang nightmare nito. Subalit dumating na si Rolo sakay ng kanyang nightmare para tapusin na si Lelouch dahil hindi naman ito dinala si Sisi sa kanya. Natanggal ni Rolo ang kaliwang braso ng nightmare ng bida, subalit may tumira ng malaking missile kay Rolo pero pinrotektahan siya ni Lelouch. Dahil ang mga panahon na pinagsamahan nila bilang magkapatid ay tunay. Kaya nang tumira si Guilford ng sandata papunta kay Lelouch ay pinigilan din ito ni Rolo. Saka naman tumawag si Villeta para itanong kung nasaan sila Lelouch at Rolo, pero nagkunwari si Lelouch na nasa academy daw sila ng kapatid. Saka nagbabala si Shinke na tumigil na sila sa paglalaban dahil maging ang base nila ay nadadamay sa kaguluhan. Kaya tagumpay nilang nailigtas ang mga kasamahan. Samantala dumating na din doon si Sisi, pero naguguluhan si Rolo kung itutuloy niya pa ba ang misyon na patayin si Sisi, o magpapatuloy na lang sa pagiging kapatid ni Lelouch. Subalit ang lahat ng mga nangyari ay plano pala ni Lelouch nang sa ganun ay makuha niya ang loob ni Rolo para magamit niya ito. Ngunit pagkatapos niya itong gamitin ay itatapon niya na lang daw ito ng parang basahan, dahil ang tunay niyang kapatid ay si Nonelly lang at wala nang iba. Masaya ang Black Knight sa pagbabalik dahil nakaligtas ang mga kasama. Kaya excited sila na muling isuot ang mga uniform ng Black Knights. Saka nagpakita sa kanila si Zero, at giit naman ng mga opisyal na hindi naman sila mabibihag kung hindi sila iniwan noon ni Zero sa laban. Subalit ipinagtanggol siya ni Todo at ni Ogi dahil kailangan daw nila ng talino ni Zero para matalo ang Britanya. Nabahala si Lelouch dahil muling bumalik sa academy si Suzaku.
Tapos nang magkakasama na sila sa park ay nagkunwari si Lelouch na wala pa rin siyang naaalala. Bumisita si Gino sa isang base ng Britanya sa Japan para subukan ng mga bantay. Subalit bago pa sila magkasakitan ay sinaway sila ni Suzuko. Saka nandoon din pala si Anya sakay ng nightmare nito. Kinabukasan ay nagkaroon ng welcome party para kay Suzuko. At habang nagluluto sila ay nagdadalawang isip na si Rollo kung susundin pa ba si Lelouch, pero pinakitaan siya ng kabaitan ng bida. Saka napansin na nagbabantay si Suzuko. Maging sila Anya at Gino ay nagpunta sa welcome party. Nagpunta si Lelouch sa rooftop habang kinakausap ang Black Knights nang makita niya si Sisi na naggagala na naman sa campus. Na lumapit pa kay Ribal kaya nagmamadaling nagpunta si Lelouch para takpan ang mukha nito. Tapos nagpakita ng mga kaluluwa ang swimming club kasama si Villette kaya tuwang-tuwa ang kalalakihan. Pero naiinis si Villette kay Shirley dahil kay Shirley pala itong plano. Nagsusulat si Suzuko nang kunin sa kanya ni Arthur ang panulat na pagmamayari daw ni Prinsesa Yuffie kaya agad nila itong hinabol. Nalaman ni Lelouch mula kay Sisi na ang nagsabi kay Suzuko tungkol sa Giyes at ang nagbigay din ng Giyes sa Emperador ay walang iba kundi si Vivi. Ngunit sa gitna ng pag-uusap ay dumating si Shirley kaya itinulak niya si Sisi sa truck ng kamatis. Tapos bigla siyang kinain ng isang mascot. Na si Callan pala ang nasa loob para kuhanin daw si Sisi. Ngunit hinila ni Shirley ang binata. Tapos gusto pa ni Shirley na makita ang nasa loob ng mascot. Saka dumating pa sila Suzuko dahil hinahanap nila ang ballpen na kinuha ni Arthur. Nang mag-ingay sa loob si Sisi kaya naisip ni Suzuko na nasa loob ang pusa. Pero kinuha na ni Gino ang mga kamatis para gumawa ng malaking pizza. Habang sa ilalim ay tumatakbo si Arthur. Saka sinig pa ito ni Gino kaya nakawawa si Sisi sa loob. Kaya nagmadali si Lelouch na tawagin ng isa sa estudyanteng bantay para magamit niya ang Giyes. Kaya naman ipinag-utos nito na magpalabas ng usok para walang makakita kay Sisi. Nagtraidor na si Rollo kay Villette. Saka lumabas si Lelouch para gamitin pang blackmail ang naging relasyon ng babae kay Ogie. Dahil matatanggal ito sa posisyon kapag nalaman ito ng Britanya. Pinuntahan ni Suzuko si Lelouch sa rooftop para alamin kung bumalik na ang alaala ng bida. Ibinigay ni Suzuko ang telepono kay Lelouch nang magsalita ang tunay niyang kapatid na matagal na niyang hinahanap kaya hindi niya alam ang gagawin. Subalit dumating si Rollo at gumamit ng Giyes nito, kaya nagawa niyang ipaliwanag kay Nonelly ang sitwasyon bago pa maubos ang time limit sa Giyes ni Rollo. Pagkatapos ng epekto ng Giyes ay nagkunwari na si Lelouch na hindi kilala ang kapatid, kaya naisip ni Suzuko na inosente pa rin si Lelouch. Ibinalita sa mga TV station ang nakatakda na pagbisita ni Nonelly bilang bagong governor sa Area 11. Magkasamang naghapunan sila Kaguya at Empress Tansy, subalit nagpapalam na si Kaguya kaya nalungkot ang Empress. Itinanong ni Sisi kay Lelouch kung magagawa ba niyang labanan si Nonelly, pero giit ng bida na ginagamit lang daw ng Emperador si Nonelly, kaya mas uminit pa ang kagustuhan niyang pabagsakin ang Britanya. Nag-uusap sila Vivi at Charles, at lumalabas na nakatatandang kapatid pala ni Charles ang immortal na si Vivi. Namataan sa kalangitan ng Black Knights para dakpin si Governor Nonelly, pero mahigpit na ipinag-utos ni Lelouch na huwag itong sasaktan. Pinagbabaril sila ng mga kalaban, kaya nagpalabas ng smokescreen ang Black Knights. Tagumpay na nakalanding ang mga opisyal ng Black Knights sa itaas ng sasakyan ng Britanya, kaya umalis na sila Ogie. Labis nang nababahala ang captain ng ship pero wala siyang magawa sa strategy ni Zero. Nakapasok na si Zero sa loob ng ship kung saan inutusan niyang magpakamatay ang dalawang bantay. Habang sa labas ay napasabog na nila ang iba pang maliliit na ship. Subalit nabahala sila nang makita na may paparating na mga nightmare, at si Guilford pala ang isa sa mga ito. Agad itong binaril nila Callan pero tagumpay pa rin na nakalapit at nawasak ang nightmare ni Kento. Samantala si Zero ay tagumpay nang nakarating kay Nonelly. Nakita sila ng mga bantay sa control room pero pinatay ng isang bantay na nagamitan ng Giyes. Samantala gamit ang cable ay napasabog din ni Callan ang isa sa kalaban, subalit dumating naman si Gino na walang hirap na tinapos ang nightmare ni Shogo. Pero nakita nilang mababangga ng isang ship ang main ship, kaya pinasabog ito ni Anya gamit ang mapaminsalang kanan ng nightmare niyang Mordred. Dahil sa mga tulong ng Knights of Round at ni Guilford ay nababahala ang captain na bumaba ang rank, kaya binaril niya si Todo kahit tamaan ang sarili nilang engine. Nakapasok na sila Todo sa loob ng ship pero dumating si Gino at napasabog ang nightmare ni Senba. Tapos natanggal ang braso ng nightmare ni Todo. Giit ni Nonelly na kagustuhan niya ang magpunta sa Area 11 para ipatupad ang special region na dating itinatag na ni Yuffie. Samantala ginamit na ni Suzuko ang Lancelot para iligtas si Governor Nonelly. Agad niyang binaril si Callan pero naprotektahan ng sarili. Kaya nilabas ang mas malaking cannon at tinira kay Callan na siyang sumira sa depensa ng Guren. Kaya nahulog si Callan mula sa ship samantala nahuli ni Anya ang nightmare ni Nagisa kaya sinubukan niyang lumaban pero napasabog siya nito. Samantala si Callan ay nangangambang malunod dahil ayaw gumana ng seat ejector. Nang tumawag si Rakshata para magpadala ng backup.
Pinakawalan nila ang isang floating device, kaya naman tagumpay na nakalipad ang Guren. Tapos pinadala din sa kanya ang kapalit ng nasirang braso ng Nightmare na walang hirap na naikabit kahit nasa ere. Sa kanya pinalabas ang mga bagong pakpak ng Guren. Nakita siya ni Gino kaya agad na pinagbabaril pero may shield. Saka ginamit ang bagong kanan ng Guren na siyang tumalo sa mga Nightmare nila Guilford pero nakapag-eject ito. Sumugod si Gino pero nakailag si Callan, saka ginamit ni Anya ang kanan pero nagawa siyang masipa ng Guren sa mukha. Kaya nagpalabas ng laser pero nakatakas si Callan. Saka ginamit ni Callan ang wide-range cannon na ikinamangha nila Lloyd. Kaya hindi makagalaw sila Anya at Gino. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mga special missile sa Lancelot para hindi ito makaalis. Kaya nagawa ng Guren na tamaan ito sa mukha ng kamay nang tumawag si Cecil tungkol sa lokasyon ni Nonelli at may 47 seconds na lang bago sumabog ang ship. Kaya nagmadaling tumakas si Suzaku para iligtas ang gobernador. Samantala iniisip ni Lelouch kung pipilitin niya bang sumama ang kapatid gayong hindi nito alam na siya si Zero. Nang dumating na doon si Suzaku kaya nilipad ng hangin si Zero habang nagmamadali naman ang Knight na iligtas ang dalaga bago pa sumabog ang ship. At tumalsik naman si Zero pero nailigtas siya ni Callan. Nagising si Lelouch na binabantayan ni Rollo dahil nananaginip daw siya na binabanggit si Nonelli. Tapos naghahanda ng mga kagamitan ng Student Council para sa kanilang class trip nang mapansin nila na malungkot si Lelouch. Nagsimula ang speech ni Governor Nonelli, kung saan sinabi niyang nais niyang buhayin ang nasimula ni Prinsesa Yuffie na special region, kung saan magiging pantay na ang mga Japanese at mga Britanya sa loob ng nasasakupan niya. Ikinagulat ng mga tao ang narinig dahil sa hindi magandang nangyari noong una itong ipinatupad ni Yuffie na tinaguri ang Massacre Princess. Dahil dito ay nawalan ng gana si Lelouch nang tawagan siya ni Callan pero winasak niya ang sariling cellphone. Sigurado daw ang Black Knights na isa na naman itong patibong kaya kailangan daw nilang lumaban. Dumating si Kaguya para hanapin si Zero, ngunit kahit wala doon ang bida ay nagpasalamat pa rin si Kaguya sa pag-aalaga nila sa crush niyang si Zero. Samantala malungkot pa rin si Lelouch sa Trent nang dumating ang isang may giyes at ipinalabas pa si Nonelli sa screen na siyang nakita ng bida, kaya halos mabaliw na siya dahil hindi niya matanggap na kalaban niya na ngayon si Nonelli. At kagagawan pala ito ni Rollo. May isang Japanese ang binabanata ng kapwa Japanese na tuta ng Britanya. Lumabas si Lelouch para iligtas ito. At gamit ang giyes ay inutusan niya ang mga siraulo na mag-push up at sumayaw na parang mga baliw. Kinabukasan ay hindi nagpunta si Lelouch para sa field trip nila dahil nagpunta pala siya sa isang lugar para gumamit ng refrain pero nakita siya ni Callan. Ang refrain ay isang uri ng droga na maibabalik ang nakaraan, kaya nagalit si Callan dahil kailangan daw manindigan ni Lelouch sa kanyang nasimulan bilang si Zero. Pagkaalis ni Callan ay nagpunta naman si Rollo na hinihikayat siyang kalimutan na ang Black Knights pati si Nonelli at mamuhay na lang ng normal. Itinanong ng emperador kay Nonelli kung bakit nito naisipang maging gobernador. Kaya giit ng dalaga na nais niya daw kasi na makagawa ng mga mabuting bagay, tulad ng pagpapatupad ng special region para matuwa ang nawawala niyang kuya na si Lelouch. Pero hindi niya alam na taliwas ito sa gusto ng kuya niya. Nakasalubong ng Black Knights ang puwersa nila Suzaku, kaya pinapasuko sila ni Suzaku. Napilitang magpaputok ang Britanya kaya napasabog ang base ng Black Knights, pero nakapunta na sila sa ilalim gamit ang submarine. Nalaman ito kaagad ni Suzaku kaya nagpalabas din ng mga submarine. Pagkatapos ay pinaulanan sila ng napakaraming missile kaya nayanig ang Black Knight sa loob pero pinakalma sila ni Todo. Tumagas din ang ilan sa mga pipe saka nagpatuloy ang pagyanig na siyang ikinatakot ng grupo. Ngunit sa wakas ay kinontak na sila ni Zero para magbigay ng mga command. Subalit lumabas na rin si Suzaku gamit ang Lancelot. Pinag-utos ng bida na magpalabas ng mga missile sa harapan kahit walang kalaban doon. At ang dahilan pala ay mayroong nakaimbak na methane hydrate sa ilalim ng dagat na siyang tunay niyang puntirya. Sumabog ng napakalakas ang chemical na ito, dahilan para magkaroon ng chemical reaction kaya nagkaroon ng napakaraming bula sa dagat, na siyang nagdulot ng pagkasawi ng mga submarine, at pagtagilid ng mga barko nila Suzaku. Nandoon na rin sila Gino at Anya. Nang makita nila na paparating si Zero, kaya nais itong barilin ni Suzaku. Ngunit giit ni Zero na lalabagin ni Suzaku ang batas ni Nonelli kung itutuloy ito. Dahil sasali na daw ang Black Knight sa special region na siyang ikinagulat ng mga kasama. Kaya pagpunta ni Zero sa base nila ay binatikos siya ng mga kasama. Nagpunta sa kanila si Villeta para mag-report nang itanong ng bida kung namimiss na ng babae si Ogie. Lumabas sa screen ng conference room si Zero, kung saan pasasalihin lang daw ni Zero ang mga Japanese sa special region kung pakakawalan siya at ipapatapon sa malayong bansa. Kinabukasan ay hindi mabilang na Japanese ang nagpunta para sa seremonya ng pagsanib sa special region. Nagsalita si Gobernador Nonelli tungkol sa ipapatupad na batas. Ngunit nabalita din na ibinenta ni Zero ang mga Japanese para sa sariling kaligtasan nito. Subalit nag-iba ang takbo ng sitwasyon nang lumabas si Zero, saka nagpalabas ng usok ang mga Japanese.
Pagkatapos ay nakita nila ang nagsuot din ng damit ni Zero ang lahat ng mga Japanese. Dahil sa pumayag ang Britanya na ipatapon sa malayong lugar si Zero, ay mapipilitan silang ipatapon ang lahat ng mga may suot ng maskara ni Zero ayon sa napagkasundoan kaya makakatakas na silang lahat sa legal na paraan. Giit ni Lohmeyer na wala naman kakayahan si Zero na mag-migrate ng 1,000,000 katao, pero dumating naman ang napakalaking iceberg ship ng Chinese Federation para dito. Sinabi ni Suzaku kay Zero na utusan niya ang mga Japanese na magtanggal ng maskara upang hindi dumaanak ang dugo. Samantala gusto ng patayin nila Guilford at Gino ang mga Japanese pero si Suzaku ang masusunod. Magsisimula na sana si Lohmeyer pero pinigilan siya ni Suzaku nang maalala ang nangyari kay Yuffie. At dahil ayaw ni Suzaku na mamatay ang mga Japanese ay pumayag na siya sa kagustuhan ni Zero. Kaya nagsimula ng maglakad ang mga tao papunta sa iceberg ship. Dahil dito ay napabilib si Shinke sa kakayahan ng bida. Napagtanto ni Suzaku na kilalang kilala siya ng kalaban kaya naisip niyang baka si Lelouch nga ang kanyang katunggali. Tagumpay na nakarating ang mga Japanese sa Horai Island. Saka dumating na din ang mga nightmares nila na nanggaling sa India. Masaya naman si Kala na makitang maayos na ulit si Lelouch, subalit nahulog siya sa pinapatungan kaya nagkapatong ang dalawa, na nakita naman ni Sisi. Nabalitaan nila mula kay Kaguya na magkakaroon daw ng political marriage sila Empress Chanzi ng Chinese at si Odysseus na unang prinsipe ng Britanya. Kaya nabahala si Lelouch dahil alam niyang ginawa ito ng Britanya para makontrol sila muli nito. At nalalaman nila Detard at Zero na si Snizel at ang mga High Eunuchs ang nasa likod nito. Subalit sa reception hall ay halatang ayaw ni Empress Chanzi sa mga nangyayari. Nandoon din sila Suzaku at mga kasama nito nang dumating na rin si Snizel sa kasiyahan kasama si Nina. Samantala tutol din sila Shinke at mga kasama sa kasal dahil mapokontrol na rin sila ng Britanya. Kaya nais nilang patayin ng High Eunuchs dahil ipinagpalit ng mga ito si Empress Chanzi para sa titulo sa Britanya. Nais iligtas ni Shinke ang Empress dahil iniligtas siya nito noon sa kamatayan. Kaya noon ay nangako siya na balang araw ay dadalhin sa labas ang Empress dahil hindi ito pinahihintulutan na lumabas ng palasyo. Dumating na din si Kaguya, subalit kasama nito sila Zero at Kallen. Kaya kagad na nagpunta ang mga sundalo pero nais silang pigilan ni Empress Chanzi. Subalit kapansin-pansin na kinokontrol ng High Eunuchs ang batang Empress. Pero si Snizel na mismo ang nagsabing lugar ito ng kasiyahan kaya umalis na ang mga sundalo. Dumating si Suzaku kaya ipinaalala ng pinsan niyang si Kaguya na 2 beses nang nailigtas ni Zero ang binata. Tapos niyaya ni Zero si Snizel na maglaro ng chess. Kapag nanalo siya ay nais niyang kunin si Suzaku dahil kapag wala na doon si Suzaku ay magagamitan niya na ng giyes ang lahat ng tao sa loob. At kapag nanalo naman daw si Snizel ay ipapakita ni Zero ang mukha niya. Nagsimula ang laro nila ng chess kahit alam ni Lelouch na hindi niya pa kailanman natalo dito si Snizel. Pero matagal na yun kaya tingin niya ay may tsansa na siya ngayon. Mahigpit ang naging laban ng magkapatid subalit ginawang pain ni Snizel ang king niya na tila nagpapatalo. Pero dahil ayaw magpakontrol ni Zero ay hindi niya ito kinain. Ngunit dahil dito ay nagka-ideya si Snizel kung anong klaseng tao si Zero. Hindi na napigilan ni Nina ang sarili dahil nais ipaghiganti si Yuffie pero pinigilan siya nila Suzaku at Kallen. Nang dumating naman si Shinke para bawiin si Empress Chanzi. Mabilis siyang sumugod at napatay ang ilan sa mga bantay, at hindi din siya binabaril dahil takot ang High Eunuchs na madamay ang mga Britanyan. At nang itaas ng Empress ang kanyang pinky ay nalaman ni Shinke na hindi nito nakalimutan ang pangako niya, kaya nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Subalit dumating si Zero para gawing bihag ang Empress kaya nababaliw na ang High Eunuchs. Giit ni Zero na pareho nilang nais matigil ang kasal pero nais din ni Zero na dalhin ang Empress. Samantala kasama ni Vivi si Jeremiah na naghahanda na ngayon para sa kanyang paghihiganti. Nalaman ni Shangli na ginamit ni Zero ang plano nila para makuha si Empress Chanzi. Saka dumating ang nightmare ni Todo, ngunit dumating din sila Suzaku. Pagkatapos ay dinala na ni Zero si Chanzi habang naglalaban sila Suzaku at Todo sa itaas. Tinira ni Suzaku si Todo pero nagawa nitong pigilan ang bala. Tapos nagpunta si Todo sa tapat ng base ng Chinese kaya hindi mabaril ni Suzaku, kaya nagawa niya pang masira ang floating unit ng Lancelot pero nakabawi si Suzaku. Ngunit pinapa-atres na ni Zero si Todo dahil sapat na daw na nasira ang floating unit nito. Nahuli na si Shinke ng mga Chinese general o kilala sa tawag na High Eunuchs. Sunod na inatake nila Todo at Kallen ang mga panghimpapawid na puwersa ng Chinese Federation. Giit ni Lelouch na kailangan daw nila ang Empress para magkaroon ng iba pang kasaping bansa sa United Nations of Japan. Ngunit wala daw alam si Chanzi sa ganitong usapin. Tinanong ni Tamaki kay Zero kung maaari siyang gawing Minister of Finance pero tinukso siya ni Sisi na mas bagay daw ang Minister of Party sa kanya. Huminto sila Zero sa putol na tulay, kaya akala ng High Eunuchs ay corner na sila Zero. Pero lumabas ang mga Black Knights na nagtatago dahil isa pala itong patibong kaya napaligiran ng puwersa ng Chinese na sinimulang atakihin ni Shogo.
Sinabi ng Chinese generals na patatawarin nila si Shinke kung mababawi nito si Empress Chanzi. Yumanig sa harapan nila dahil nabawasan pala sila ng maraming puwersa sa harapan, at dahil pala ito kay Shinke na nakasakay na rin sa Nightmare. Pinaligiran ito ng Black Knights, subalit mabilis lang sila na tinapos ng state-of-the-art na Nightmare ni Shinke na tinatawag na Shenho. Kaya naman si Kala na ang humarap sa kanya. Dahil ang Nightmare ni Todo ay inaayos pa rin. Nagtagisan ng mga kapangyarihan ng dalawang high-tech na Nightmare kaya nagkaroon ng malakas na pagyanig. At saka makikitang patas ang labanan ng dalawang piloto. Nahuli ni Shinke ang Guren sa paa, ngunit nagtangka naman si Kala na pasabugin ang mukha ng Shenho, subalit naubusan ng energy ang Guren. Tapos dumating na rin ang napakaraming puwersa ng Chinese Federation. Dahil dito ay nabihag ng mga Chinese si Kalen. Pero nangako ang bida na ililigtas niya ang dalaga. Iminungkahi ni Detard na umatras muna sila saka maghintay sa Indian Federation para makipagsanib puwersa. Ngunit nagpa siya si Lelouch na bawiin si Kala na ikinatuwa ng mga kasama dahil baka tinraidor na rin daw sila ng Indian Federation. Kaya inilabas ni Zero ang lahat ng kanilang puwersa. Muling sumugod si Shinke, at sa pagkakataong ito ay nakalabas na ang Sangetsu ni Todo. Pinasugod ni Shinke ang mga sundalong Chinese at maging ang Black Knights ni Zero. Pagkatapos ay pinaligiran ng Black Knights ang puwersa ng Chinese Federation. Subalit lumabas ang tubig mula sa irigasyon. Pero sa tingin ni Zero ay hindi ito sapat para mapalubog ang mga puwersa niya. Pero nagkamali pala siya dahil malambot pala ang lupa sa lugar. Hindi makapaniwala si Zero na naisahan siya ni Shinke. Saka naghandang bumaril ng kanan si Shinke pero pinigilan siya ni Todo kaya hindi tumama. Subalit hindi na makagalaw ang Black Knights kaya sumugod ang iba pang puwersa ng Chinese. Kaya tinanggap ni Lelouch ang kanyang pagkatalo sa isang mandirigma na kasing talino niya at kasing galing naman ni Suzaku sa pakikipaglaban. Kaya ginamit na ni Zero ang alas niya na kanan ng kanyang ship na siyang umubos sa napakaraming Chinese. Pagkatapos ay tumakbo sila Zero sa libingan ng mga emperador upang magdalawang isip ang kalaban na atakihin sila. Habang sina Shinke at Xiangli na wala na daw pakinabang sa Chinese generals ay tinugis na, dahil meron na daw silang bagong reinforcement na walang iba kundi ang Knights of Rounds ng Britanya. Subalit sa kabila ng mga nangyari ay kumpiyansa pa rin ang bida na mananalo sa laban na ito. Ibinalita ang pagtatangkang kudeta ni Shinke at ang pagkidnap ni Zero sa Empress. Samantala kasama ng mga kaklase si Lelouch sa Academy, subalit si Sayoko pala ito na gumamit ng CGI sa mukha. Samantala pinapasabog na ng Britanya ang libingan ng mga emperador upang malibing ng buhay ang Black Knight sa loob kasama ang Empress. Dahil giit ng High Eunuchs na may inihanda na daw sila na papalit kay Empress Chanzi para maging bagong puppet. Nagalit si Shinke pero pinigilan siya ni Gino. Samantala tuluyan ng nabihag si Kalan at ang Guren. Matapang na sumugod sila Todo kahit na dehado sila sa laban. Nang sabihin ni Lelouch na tumakas si Sisi kapag natatalo na sila. Tapos may paparating na mga missile sa ship nila, samantala matapang na nakikipaglaban sila Todo sa daan-daang puwersang panghimpapawid ng Chinese Federation. Sakay ng Nightmare ay napansin ni Sisi na hindi malabong matalo sila dahil sa mga makabagong Nightmare na mga kalaban. Samantala nagpunta si Anya sa mga Chinese na nasa ilalim ng pamumuno ni Shinke para tapusin ang mga ito gamit ang maraming baril. Sinubukan siyang usakin ni Shinke, subalit kumontra na naman si Gino. Nagpatuloy ang paglalaban nila Shinke at Gino, pati na rin ni Suzaku at grupo nila Todo. At dahil sa paglalaban ay bumabagsak sa ship ang mga bato. Dahil sa mga nangyayari ay napilitan si Chanzi na lumabas para pigilan ang mga naglalaban. Kaya nang ma-distract si Shinke ay naputol ni Gino ang pakpak niya. Saka pinag-utos ng walang hiyang High Eunuchs na patayin ang Empress. Ngunit pinrotektahan ito ni Shinke gamit ang Shenho, pero hindi tumigil sa pagbaril ang mga puwersa ng generals. Ngunit iniligtas naman sila ni Zero mula sa pagsabog. Nagsimula ulit bumaril ang kalaban, subalit taglay ng Black Nightmare ang pinakamatibay na shield sa buong mundo. Tapos nang si Lelouch naman ang umatake ay nagawa niyang mawasak ang lahat ng mga normal na Nightmare. Tapos ikinagulat ng Chinese generals na nag-alyansa ang mamamayan ng China sa kanila, dahil pala ipinakalat nila Zero ang video nang sabihin ng High Eunuchs na ang mga Empress ay madali lang nilang palitan dahil mga puppet lang nila ito, at ang tinatawag palang reinforcement ng Black Knights ay ang mamamayan. Sinugod nila Sisi at Nagasa si Anya subalit napakatigas ng shield nito. Subalit hindi inaasahan na magkaroon ng interaksyon ng GS kay Anya. Kaya nagawa nilang mapabagsak ang Mordred nito. Dahil sa pag-aaklas ng mga Chinese sa High Eunuchs ay ayaw na rin silang suportahan ni Snizel, kaya umalis na ang puwersa ng Britanya. Agad na pinuntahan ni Shinke ang mga taksil na Chinese generals, at isa-isa silang pinagtutuli. Subalit dinala pala ng Britanya si Kalan bilang bihag. Ngunit dahil sa mga nangyari ay naging kakampi na ng Black Knight sila Shinke.
Nakita ni Shirley si Lelouch sa library, subalit si Sayoko pala ito na naka-CGI sa mukha na natatakot na makita ang sikretong elevator patungo sa secret base sa academy kaya hinalikan ni Sayoko ang dalaga. Matapos ang mga nangyari ay balik na ulit sila Lelouch at Sisi sa pananaliksik kung paano mapapalakas ang Gies para matalo ang Gies na meron ng emperador. Subalit hindi nila alam kung nasaan ang lagusan patungong spirit realm. Kaya balak daw ni Lelouch na gamitin ang kapangyarihan ng mga bansa para mahanap ito. Magkasama sila Sayoko at Rolo nang dumating na ang tunay na Lelouch kaya tinanggal na ni Sayoko ang CGI. Pagbalik ni Lelouch sa academy ay malungkot si Shirley, ngunit hindi alam ng bida ang nangyari. Nang biglang lumabas ang Knights of Round dahil sa Ashford Academy na rin daw sila mag-aaral. Nabahala si Lelouch nang malaman na napilitang halikan ni Sayoko si Shirley para hindi nito makita ang secret base. At dahil pa sa sobrang bait ang pinapakita ni Sayoko kapag nagpapanggap siya ay nagkaroon ng mahigit 100 date ang bida sa iba't ibang babae, iniisip ni Shirley kung bakit bigla siyang hinalikan ni Lelouch. Nang marinig niya na halos lahat ng kababaihan ay nakaschedule ng date sa bida, kaya kinabukasan ay naging busy ang bida sa pakikipag-date at saka nagkaroon din siya ng meeting sa Chinese Federation. At pagsapit ng gabi ay si Shirley naman ang ka-date niya, subalit na late ang bida kaya nagtago na lang siya sa galit na babae. Pero nakasalubong niya si Anya na nagtatanong kung siya ang nasa larawan. Pero itinanggi niya ito para hindi malaman ang tunay niyang katauhan. Saka dumating din sila Gino at Ribal dahil nais daw mapanood ni Gino kung paano siya manalo sa sugal gamit ang chess. Tapos dumating pa ang kababaihan kaya tumakbo siya. Pero bumangga siya kay Shirley kaya sinubukan niyang bigyan ng damit pero lalo itong nagalit. Saka lumabas si Millie para ipanukala ang graduation Cupid event. Kung saan sa utos ni Millie ay mapapasayo daw ang crush mo kapag nakuha mo ang sombrero nito. Kinabukasan ay nag-uusap ang mga kapatid ni Lelouch kung paano nila sasakupin ang bumagsak na Chinese Federation. Samantala si Cornelia ay nagsasaliksik mag-isa tungkol sa Gies. At si Kala naman ay pinuntahan ni Nonely para makipag-usap. Plano ni Lelouch na tapusin ang relasyon niya sa mga babae sa event ngayong araw. Kaya inutusan niya si Villeta na siya ang kumuha ng kanyang sombrero. Pero mungkahi ni Villeta na bakit hindi na lang daw si Shirley. Sa anunsyo ni Millie ay naghanda na ang mga estudyante para sa Cupid event kaya napakaraming nag-aabang kay Lelouch. Ngunit bago magsimula ay sinabi ni Millie na kung sino ang makakakuha ng sombrero ni Lelouch ay makakakuha ng mas malaking budget. Kaya sinugod ng mga estudyante si Lelouch, mabuti ay nailigtas siya ni Rolo sa mga ito gamit ang Gies. Samantala tuwang-tuwa naman na magpahabol si Gino. Hindi na nangangamba si Lelouch sa Knights of Round pero nakuha bigla ang sombrero niya. Kaya ginamit ni Lelouch ang Gies para mabawi ito. Saka siya nakipagpalit kay Sayoko. Ngunit dumating ang rugby boys para hulihin siya, mabuti na lang ay isang ninja si Sayoko. Saka binibigyan siya ng direksyon ni Lelouch upang hindi siya mahuli. Subalit kumikilos si Sayoko ng mga ninja moves kaya nagtataka ang mga estudyante. Sinubukan din siyang akitin ng mga dilag pero waepek kay Sayoko dahil isa din siyang babae. Samantala nakatayo lang si Shirley habang nagkakaroon ng kabuluhan dahil kay Lelouch. Tapos nakita nilang ginamit ni Anya ang Mordred para hanapin si Lelouch. Saka nagtaka sila Suzuko sa kabuluhan. Pinag-utos ni Lelouch na bumalik na si Sayoko, subalit nasa library si Shirley. Tapos dinakot ni Anya si Shirley dahil akala niyang ito si Lelouch, pero iniligtas ng dalawang Lelouch ang dalaga na nakita naman ni Anya. Buti ay ipinag-utos ni Villeta na ibalik ni Anya ang nightmare. Kaya naiwang magkasama ang tunay na Lelouch at si Shirley. Napansin daw ni Shirley na tila wala sa sarili si Lelouch kamakailan, saka nakiusap itong ipikit ng bida ang mga mata. Pero hindi niya hinalikan si Lelouch, sa halip ay kinuha ang sombrero ng bida. Dumating sila Suzuko dala ang mga nightmare pero nalamang graduation event lang pala ito ni Millie. Pagkatapos ay nagpaalam na si Millie sa kanila dahil gagraduate na ito. Kaya nagpasalamat ang mga kaklase sa kanilang school president at maging si Suzuko na sakay ng Lancelot ay nagpasalamat din. Pagkatapos ay naging isang magaling na weather reporter si Millie. Samantala habang naglalakad si Shirley ay tinamaan siya ng Gies Chancellor ni Jeremiah, kaya nagbalik na ang mga masasakit na alaala ng dalaga. Patuloy ang pagtulong ng Black Knights kina Shinke para mabawi ang kanilang nasasakupan. Labis na naguguluhan si Shirley dahil sa mga pagbabago sa kanyang paligid, saka napansin niya rin na napalitan ng kapatid ni Lelouch. Nakipagkita ang dalaga kay Suzuko para sabihing naaalala niya na ang lahat pero nandoon din pala si Lelouch. Nasa base sila Villeta at Rolo nang may dumating na mabilis tinapos ang mga bantay sa labas na walang iba kundi si Cyborg Jeremiah para patayin si Lelouch. Kaya naman nagpunta si Sayoko para pigilan siya. Matapang na sumugod si Sayoko, kaya nalaman niyang cyborg na ang lalaki. Isinuko daw ni Cornelia ang kanyang posisyon upang mapatunayan na inosente si Yuffie. At dahil biktima lang ng Gies si Yuffie ay nais niyang ipaghiganti ito sa pinagmula ng Gies, kaya pinatay niya agad si Vivi nang makita ito. Ngunit muling bumangon si Vivi dahil isa siyang immortal.
Nagpatuloy ang bakbakan ng babaeng ninja at ng cyborg na lalaki, subalit hindi napipinsala si Jeremiah. Dumating si Rollo para tumulong, subalit sa taglay na GS Chancellor ni Jeremiah ay natalo niya si Sayoko. Saka dinakip ng cyborg si Rollo. Nagpunta din si Villeta subalit nagtraidor ito kaya sinabi ang lokasyon ni Lelouch. Kaya agad nilang binigyan ng karampatang lunas si Sayoko sa pinsalang natamo. Saka sinabi ni Villeta na ginawa niya iyon para magkaroon sila ng sapat na oras para labanan si Jeremiah. Nalalaman na ni Shirley ang mga sikreto ni Lelouch, subalit napapaisip ang dalaga kung magkasabwat ba ang dalawa para muling buhayin ang Japan. Dahil dito ay natorete ang utak niya at nagbalak magpakamatay. Subalit nailigtas siya ng dalawang kaibigan. Tapos tumawag si Rollo para magbanta na papunta sa kanya si Jeremiah. Naghinala naman si Suzuko kung sino ang tumawag, pero hinila siya ni Shirley para magpasama. Pagdating ni Jeremiah ay pinaputukan siya agad ng mga bantay dahil nasa ilalim ng giyes ni Lelouch, pero natanggal ito ni Jeremiah gamit ang Chancellor saka sila pinatumba. Nakita ni Lelouch ang ginawa ni Jeremiah kaya nagpalabas siya ng usok para umalis ang mga tao, saka sinadyang magpakita sa cyborg. Napansin ni Suzuko ang kaguluhan kaya itinanong sa mga bantay kung ano ang nangyari. Saka ipinag-utos na protektahan nila si Shirley. Nabalitaan ni Tamaki ang nangyayari kaya sinabi niya ito kay Ogi, kaya tumawag naman si Ogi kay Zero pero nagulat siyang boses ni Villeta ang sumagot. Dumating ang mga bumbero sa lugar, samantala tumakas si Shirley para tulungan si Lelouch. Kaya nang may makitang baril ay kinuha niya ito. Samantala nahabol na ni Jeremiah si Lelouch, subalit sa pagpindot ng isang buton ay natigilan sa paggalaw ang cyborg dahil sa device ng bida. Subalit sa kabila nito ay pinilit pa rin na kumilos ni Jeremiah para sa Britanya. Saka itinanong kung bakit nagtaksil si Lelouch sa sariling bansa. Kaya inilahad ng bida ang kanyang dahilan, dahil nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ina na si Lady Marian. Ipinagtapat din ni Jeremiah na hindi siya nagpunta para patayin si Lelouch dahil ang tunay niya daw na pinaglilingkuran ay si Lady Marian at hindi si Vivi. Kaya naman naging kakampi na ito ng ating bida. Samantala nagkasalubong naman sila Rollo at Shirley, kaya nakiusap ang dalaga na sumanib sa samahan nila Lelouch dahil nais daw niyang tulungan ng bida na bawiin si Nonely. Hindi ito nagustuhan ni Rollo dahil nagseselos siya kay Nonely, kaya ginamit niya ang giyes. At tamang-tamang napadaan ng bida kaya nakita niyang nakahiga at duguan si Shirley. Inamin ng dalaga na nagbalik na ang kanyang alaala pero pinapatawad niya na si Lelouch. Sinubukan pang gamitin ni Lelouch ang giyes ng paulit-ulit para hindi sumuko si Shirley, subalit malala ang kanyang sugat kaya sumuko na ang katawan nito. Ngunit hindi niya alam na si Rollo ang may kagagawan. Dumating naman si Rollo para sabihin na papatayin daw kasi ni Shirley si Lelouch kaya inunahan niya na ito. Pero nagkunwari si Lelouch na natutuwa dahil kailangan niya pang gamitin si Rollo para mapabagsak ang emperador at si Vivi. Samantala nakakulong si Cornelia dahil sa kanyang ginawa kay Vivi. At naging madamdami naman ang pamamaalam ni Shirley. Tumawag si Lelouch kay Sisi dahil alam niya na daw ang lokasyon ng order. At dahil sa nangyari kay Shirley ay nais niyang tapusin ang order na siyang pinagmulan ng Giaz. Dahil naging kakampi na ni Lelouch si Jeremiah ay nagawa niyang makontak ang order, kaya nakita niya na rin ang itsura ni Vivi. Tapos biglang yumanig dahil nandoon na pala ang Black Knights. At maging si Lelouch ay nandoon na rin pala dahil palamuti lang ang nasa likod niya. Pinagpapatay ng Black Knights ang mga scientist, kaya nagpa siya si Vivi na harapin ng mag-isa sila Lelouch. Nag-alangan ng mga tauhan ng bida dahil walang armas ang mga scientist, pero sinabi ni Zero na gumagawa kasi ng pinagbabawal na eksperimento ang mga ito. Samantala walang problema kina Jeremiah at Rollo ang ipinag-uutos ng bida. At dito rin sa laban na ito tuluyang nasawi si Barkley. May nakitang mga bata ang isang Black Knight, subalit may giyas pala ang mga ito kaya inutusan siyang paslangin ang kasama. Tapos nakita nila na nagti-teleport ang isang nightmare kaya nalaman nilang ito si Rollo. Pero pinatay pa rin sila ni Rollo dahil sa utos ni Lelouch. Maging ang kasamang Black Knight ay pinatay niya para hindi malaman ni Lelouch na dati niyang kasama ang mga bata. Balak pala ni Lelouch na pasabugin ng bomba na itinanim kay Rollo kapag nakalapit ito kay Vivi. Subalit lumabas si Vivi sakay ng Siegfried na kaagad na inatake ang nightmare ni Lelouch. Tapos pinaligiran ng Black Knight si Vivi. Saka sabay-sabay nilang binaril subalit walang epekto sa electromagnetic shield ng Siegfried saka ito umatake. At nang sinabi ni Jeremiah ang pangalan ni Lady Marian ay nagalit si Vivi kaya nawasak niya ang dalawang nightmare. Ipinag-utos na ni Lelouch na yakapin ni Rollo ang Siegfried, saka inihanda ang buton habang matapang na sumugod si Rollo papunta kay Vivi. Natapos na daw ang paghahanda sa pagtakas nila Vivi, pero minabuti niyang tapusin muna ang nasimulan. Nagawa niyang maputol ang mga paa ng nightmare ni Rollo subalit tagumpay naman itong nakakapit sa Siegfried, pero kinuryente siya ni Vivi. Pero bago mapasabog ni Lelouch si Rollo ay may bumaril sa kahinaan ng Siegfried na walang iba kundi si Cornelia, na isinisisi din sa Giaz ang pagkamatay ni Yuffie kaya nais niyang patayin si Vivi. Kaya habang walang depensa ang Siegfried ay umatake sila Lelouch at Cornelia nang magkasabay na siyang nagpasabog sa nightmare ni Vivi.
Ngunit diit ng mga kasama niya na hindi mamamatay si Vivi dahil immortal ito, nang dumating si Sisi sa loob para tapusin ang dating mga kasamahan para matigil na ang paggamit ng Gies. Pagtingin nila sa Siegfried ay nakatakas na si Vivi, subalit duguan nito na tila nawala ang pagka-immortal. Nang dumating naman si Charles na naiinis sa pagsisinungaling ni Vivi tungkol sa pagpapadala ng assassin kay Lelouch. Nakita ng bida na nakahiga si Vivi, ngunit paglapit ay napunta siya sa spirit realm, kung saan sa itaas ay nakita niya si Emperador Charles. Natatakot ang bida na makipag-eye-to-eye contact sa tatay niya dahil pareho sila ng Gies at mas malakas ang sa Emperador. Kaya sinubukang gumamit ni Lelouch ng mga salamin para subukang matalo ang Gies ng kanyang ama. Nagawa nga niya ito, kaya tinapos ni Charles ang sarili nitong buhay. Kaya hindi makapaniwala si Lelouch na nagawa niyang manalo sa Emperador. Samantala nais gamitan ni Suzaku ng refrain si Kallen upang malaman ng binata ang mga katotohanan na nalalaman nito. Subalit nang maisip na ganito ang gawain ni Lelouch ay itinapon niya ang droga. Samantala nanghihina na si Vivi dahil napasa pala kay Charles ang pagiging immortal niya. Kaya naman muli itong nabuhay sa spirit realm at na-corner si Lelouch. Muling sinubukan ni Lelouch ang Gies subalit wala ng epekto kay Charles. Kaya pinagbabaril niya na lang ang katawan nito pero hindi namamatay. Kaya napabagsak nito ang ating bida. Tapos dinala siya ni Charles sa mundo ng espiritual. Samantala nakipagkita si Ogie kay Villeta dahil namimiss niya na ito. Subalit balak niyang patayin ng lalaki pero walang balak na lumaban si Ogie. Dahil kahit na ipinagbabawal ang naging relasyon nila ay minahal daw siya ni Ogie. Kaya sinabi ni Villeta na sana hindi na lang kita nakilala, ouch ang sakit. Samantala nagpunta na rin sa loob ng mundo ng espiritual si Charles, saka sumunod si Sisi. Kaya giit ni Charles na oras na daw para tuparin niya ang hiling ng babae. Nagtaka naman si Lelouch dahil may koneksyon pala ang dalawa. Kaya ipinaliwanag ni Sisi ang kanyang kahilingan at kontrata nila ni Lelouch. Dahil nais daw mamatay ni Sisi. Dagdag pa ni Sisi na sa hinaharap ay mapapasa kay Lelouch ang pagiging immortal niya. Tulad ng nangyari kay Charles nang mapasa sa kanya ang pagiging immortal ni Vivi. Subalit hindi maintindihan ng bida kung bakit nais nang magpakamatay ni Sisi. Giit naman ng babae na espesyal daw ang buhay ng tao dahil sa kamatayan. At kung gusto din daw ni Lelouch na matapatan ang kapangyarihan ni Charles ay kailangan niyang patayin si Sisi. Pero ayaw pa rin gawin ng ating bida. Samantala hinahanap ni Suzaku si Lelouch para kumprontahin. Kaya nagpunta siya sa secret base pero nasa ilalim ng Gies ng bida ang mga ito. Napunta si Lelouch sa nakaraan ni Sisi, kung saan nakita niyang nanggaling pala sa isang madre ang kapangyarihan ni Sisi. Kasalukuyang naglalaban sila Villeta at Sayoko. Subalit bago nito mapatay si Villeta ay humarang si Ogie. Kaya siya nahulog subalit sumunod naman ang babae para iligtas siya. Sa nakaraan ni Sisi ay ipinakita na niloko siya ng madre para mapasa kay Sisi ang sumpa ng pagiging immortal. Nagawang makabalik ni Lelouch sa spirit realm subalit pinigilan siya kagad ni Charles. Pagkatapos ay umilaw dahil isinasagawa na nito ang ritual kay Sisi. Pero umalis ang babae para tulungan si Lelouch. Kaya patuloy na inatake ng bida ang spirit realm hanggang sa mawasak ito. Samantala sa labas ay nagtagumpay sila Nina at Isnizel sa paggawa ng mapaminsalang bomba na tinatawag na Fleya. At nakalabas na rin sa spirit realm sila Sisi at Lelouch. Pero nawala naman ang mga alaala ni Sisi. Nangamba ang Britanya dahil sa pagkawala ng Emperor, dahil naiwan pala ito sa spirit realm at hindi makalabas. Subalit nagdulot naman ito ng pagkawala ng alaala ni Sisi kaya akala nito ay isa pa rin siyang alipin. Saka tumawag si Jeremiah para sa bihag nilang si Cornelia. Samantala binubugbog ni Kallen si Suzaku, pero ayaw lumaban ng binata dahil siya daw ang mali sa pagbabalak na gumamit ng refrain. Sa tulong nila Shinke ay itinatag na ni Zero ang United Federation of Nations upang matalo ang Britanya. Pagkatapos ay dinalhan ni Lelouch si Sisi ng paborito nitong pizza para tulungang magbalik ang alaala. Nagdadalawang isip na daw si Suzaku sa landas na pinili niya 8 taon na ang nakakalipas. Giit ni Anya na walang saysay sa kanya ang nakaraan dahil kahit mayroon siyang diary ay wala pa rin siyang maalala. Kaya naisip ng binata na baka ginamitan si Anya ng Gies ng Emperador. Dumating ang night na si Bradley na may mga sinasabing masama tungkol kay Yuffie. Kaya nainis si Suzaku, subalit dumating din ang Knight of One na si Waldstein, maging ang Valkyrie at mga Gareths para protektahan ang lugar mula sa Black Knights. Saka pumasok si Bradley sa loob para kamustahin ang sexy nilang bihag na si Kallen. Subalit dumating din si Gino para sabihing galit sila sa mga manyok. Ipinaalam ni Detard kay Lelouch na nakahanda na ang preparasyon para sa pagsasapubliko ng kanilang samahan. Sama-sama itong pinanood nila Isnizel at mga Knights ng Britanya. Ipinanukala ni Zero na sila daw ang magiging kalasag ng mga bansang inaapi ng Britanya. Dagdag pa ng bida na ang una nilang hakbang ay ang bawiin ang Japan mula sa Britanya. Subalit nagawang mahak ng Emperador ang live broadcast na ikinatakot ni Lelouch. Ipinag-utos ni Detard na tanggalin ito subalit hindi nila magawa. Saka hinamon ni Charles ang bida kung sino sa kanila ang magwawaging makontrol ang buong mundo.
Kumpiyansa ang mga sundalo ng Britanya na mananalo sila sa digmaan, subalit hindi pa rin magpapatalo ang Black Knights. Dahil sa nalaman ni Lelouch ay naisip niya ang kaligtasan ni Nunnally. At dahil torete siya ay aksidenteng napagmalupitan si Sisi. Pero agad naman na humingi ng tawad si Lelouch. Napilitan siyang tumawag kay Suzaku, kaya napilitan na ring umamin ang bida na nagbalik na ang alaala niya. Dahil sa wala na siyang ibang alam na makakapagligtas kay Nunnally. Subalit bago daw iligtas ni Suzaku si Nunnally ay gusto niya munang makipagkita sa kanya ang bida ng palihim. Nagsimula ang bakbakan ng magkabilang panig sa pagitan ng Britanya at ng United Federation of Nations sa pangunguna ni Shinke. Nagpapanik na ang mga Britanyans subalit giit ni Waldstein na paparating na ang reinforcement nila. Sa gitna ng kabuluhan ay nagpunta si Lelouch sa Kurorugi Shrine para kitain ang matalik niyang kaibigan na si Suzaku. Ngunit hindi siya mapatawad ni Suzaku dahil sa mga krimen na nagawa. Gayunpaman ay lumuhad ang bida para makiusap na iligtas si Nunnally. Pero sinubsob siya ni Suzaku dahil ang lakas ng loob na humingi ng pabor gayong pinatay niya si Yuffie. Kalaunan ay sinabi ni Suzaku na pangatawanan na lang ng bida ang sinabi niyang siya ay kabalyero ng katarungan. Dahil alam niya na ang hangarin din ni Lelouch sa huli ay ang kapayapaan para sa lahat, saka nangako si Suzaku na makikipagtulungan na kay Lelouch alang-alang kay Nunnally. Subalit dumating ang mga Nightmare ng Britanya para arestuhin si Lelouch, kaya inakala ng bida na niloko lang siya ni Suzaku. Samantala tuwang-tuwa si Bradley na magpasabog ng sasakyan at ng mga Nightmare ng mga Japanese, saka walang awa niyang tinusok ang isa pa ng walang laban. Tapos si Waldstein ay balak na ring sumali gamit ang kanyang Galahad Nightmare. Nagdadalawang isip sila Nagasa at Shogo sa utos ni Zero na pabayaan muna sila Shinke sa pagsalakay. Subalit giit ng leader nilang si Todo na kailangan nilang magtiwala kay Zero. Inatake ni Waldstein si Shinke upang mapatay niya ang commander, subalit pumalag si Shinke saka gumamit ng malakas na laser pero nasalag ng espadang Excalibur kaya sumabog ang mga kasama. Nagpatuloy ang paglalaban ng dalawang pinuno ng kanilang army pero natatalo si Shinke. Kaya tumira siya ng energy beam na nagpasabog sa isang ship. Dahil dito ay naghihintay na si Todo ng utos ni Zero, subalit nadakip na ito ng mga kalaban. Mula sa screen ay kinausap siya ni Snizel. Dahil gusto siya nitong pasukuin upang mapagbigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ayaw ng bida ng inaalok niya. Ipinakita ang nakaraan na nagamitan na pala ni Lelouch ng GS si Guilford. Kung saan ipinag-utos ng bida na kapag humawak siya sa kwelyo ay makikita siya ni Guilford bilang si Prinsesa Cornelia. Dahil dito ay inatake ni Guilford ang mga kasamang knight sa kinuha at itinakas si Lelouch. Kaya napagtanto ni Snizel na totoo nga ang GS. Dahil sa nangyari ay nakasakay na ang bida sa kanyang Nightmare. Tapos nagpunta siya sa base ng Britanya sa Tokyo na may nag-aabang na rin ng mga bantay. Gamit ang mga tren ay pinalabas niya ang special device na nakakapagpatigil sa mga Nightmare na nagsanhi din ng pagkawala ng kuryente sa buong Tokyo. Sa kanya inutusan si Todo na simulan ang operasyon. Kaya mula sa dagat ay lumabas ang kanilang mga Nightmare. Samantala si Rollo naman ay nagpanggap na sundalo ng Britanya para bawiin si Nunnally. Dumating si Suzaku sa battlefield para takutin ang bida dahil sa ngayon ay nagtataglay ng mapaminsalang missile ang Lancelot. Pero inutusan ng bida si Jeremiah na atakihin si Suzaku kaya naglaban ng dalawa. Subalit nagawa ni Suzaku na pasabugin ng napakaraming alagad ni Lelouch sa kalangitan. Nagtataka naman si Guilford kung bakit kinakalaban niya na ang sariling bansa. Sa kagamit ang GS ay muli siyang inutusan ng bida na atakihin si Suzaku ngunit nakailag ito. Ipinag-utos na kay Suzaku na mag-suicide gamit ang Fleya para mapatay si Zero pero ayaw itong gawin ng binata. Subalit dahil tatlo ang kalaban niya ay nagawa siyang makuryente ni Jeremiah. Ngunit dumating naman si Gino para iligtas si Suzaku. Samantala patuloy ang misyon ni Rollo na iligtas si Nunnally. Pero ang totoo ay nais niyang patayin si Nunnally para siya na lang ang kapatid ni Lelouch. Patuloy ang bakbakan ng mga Nightmare sa ere, nang biglang kumapit si Anya sa Nightmare ni Lelouch, kung saan nakatutok niyang ginamit ang cannon sa shield ng bida. Samantala tagumpay na nakarating si Sayoko kay Kallen dala ang uniform nito, at agad din silang nagpunta sa Guren. Patuloy ang malagim na bakbakan ng mga Nightmare sa ere, samantala patuloy sa pag-atake si Anya nang bigla siyang maapektuhan ng GS kaya nahulog ang Nightmare niya. Ngunit nabihag naman si Zero ng mga kalaban sa pamumuno ni Bradley. Agad na sumakay si Kallen sa Guren na nagkaroon na ng bagong mga features dahil ito pala dapat ang gagamitin ni Suzaku. Kaya sa sobrang bilis nito kumilos ay liwanag na lang nito ang nakikita. Samantala sinusubukan ni Bradley na mawasak ang depensa ni Lelouch. Tapos meron pang parating na panibagong puwersa ng Britanya na sakay pala ang emperador sa loob. Mula sa lupa ay pinagbabaril nila Tamaki sila Bradley para makawala si Zero. Pero mabilis lang siyang tinapos ng mga ito, subalit nagkaroon ng tsansang umatake si Lelouch pero agad na nakontra ni Bradley. Subalit bago pa siya matapos ay dumating naman si Kallen para tulungan ng ating bida. Saka ipinakita ang napakaangas na bagong disenyo ng Guren. Kaya nang hinayang sila Lloyd dahil sila ang gumawa ng mga upgrades nito.
Nagsimula ang bakbakan ng dalawang napakabilis na nightmare. At gamit ang kamay ng Guren ay mabilis na pasabog ni Callan ang napakaraming mga kalaban sa ere. Tapos gamit muli ang kamay ay nagpalabas ng flying disc kaya natanggal ang kalasag ni Bradley. Umatake si Bradley pero nawasak ang sandata niya, saka gamit ang signature move ng Guren ay nagawa niyang matalo ang kalaban. Inatake ni Suzuko si Zero pero dahil sa bagong lakas ng Guren ay nasalag ito na ikinamangha ng binata. Tagumpay nang nakapasok sila todo sa base ng kalaban, kaya itinaas ng Britanya ang depensa sa papasugod na Black Knights. Sa gitna ng laban ay sinabi ni Shogo kay Todo na hindi mapagkakatiwalaan si Zero. Nagawang makatakas ni Cornelia sa pamamagitan ng isang device. Samantala patuloy na pinipigilan ni Callan si Suzuko. Ipinag-utos nila Lloyd na tumakas na si Suzuko dahil mas malakas ang Guren sa Lancelot kaya nawasak ang kanyang baril at nagawa ding matanggal ang kamay ng Lancelot. Subalit sa kabila ng utos ay hindi pa rin ginagamit ni Suzuko ang Fleya dahil marami ang masasawi. Kaya tinanggap na lang ni Suzuko ang kamatayan, subalit gumana ang gias ni Lelouch sa kanya kaya ginamit niya na ang Fleya na nagliwanag sa kalangitan. Umatras ang mga puwersa ng Britanya kaya nagtaka si Nagasa. Kaya naman inutusan niyang tumakas na din ang mga kasama. Subalit nang makita ni Lelouch ang Fleya ay nabahala siya sa kaligtasan ni Nonnelly. Dahil sa lakas ng Fleya ay madami ang mga nasawi, ngunit pinrotektahan ni Guilford ang bida sa pag-aakala na ito si Prinsesa Cornelia. Tinawagan ni Lelouch si Rollo para makausap ni Nonnelly pero giit ni Rollo na patay na ito. Subalit hindi matanggap ni Lelouch na wala na ang pinakamamahal niyang kapatid. Naitala na nasa 10 milyong katao ang namatay dahil sa pagsabog ng Fleya. Samantala sakay ng Lancelot ay hindi makapaniwala si Suzuko sa kanyang nagawa. Nakatakas si Cornelia mula sa silid, ngunit nasundan siya nila Ditard na ipinag-utos na barilin ng prinsesa sa binti. Pero dumating ang isang sasakyan ng Britanya na nais daw ng kapayapaan. Subalit lumabas mula dito ang prinsipe na si Isnizel. Kaya nagtaka si Ditard kung bakit ito nagpunta ng walang laban. Samantala nababaliw na si Zero sa kakautos sa mga kasama na hanapin si Nonnelly. Pero hindi siya sinusunod ng mga ito dahil alam nila na kasama sa mga nasawi si Nonnelly. Kaya dinala muna ni Rollo si Lelouch sa silid. Ngunit nagalit ang bida kay Rollo dahil ang kapatid daw ni Lelouch ay si Nonnelly lang at wala nang iba. Dahil hindi sumasagot si Zero sa tawag ay naisipan nila na kausapin si Isnizel. At diit pa ni Ditard na hindi nila pwedeng atakihin si Isnizel dahil may dala itong isa pang Fleya. Kaya nagpunta sila sa isang silid kung saan naghihintay si Isnizel. Kung saan isiniwalat ni Isnizel na si Zero ay walang iba kundi ang nakababata nilang kapatid ni Cornelia na si Lelouch. Pagkatapos ay sinabi din ni Isnizel ang tungkol sa gias ni Lelouch na siyang dahilan kaya nakakagawa si Zero ng mga milagro sa mga labanan. Ayaw maniwala ni Tamaki kaya nanghihingi siya ng patunay nang dumating sila Ogi at Villeta para magpatunay na totoo ang gias at ginagamit lang silang lahat ni Zero. Dagdag pa ni Cornelia na dahil din sa gias ni Lelouch ay nagawa ni Yuffie na ipapatay ang mga Japanese sa special zone. Hindi ulit naniwala si Tamaki, subalit may dala na voice record si Isnizel. Dahil dito ay napagtanto ng Black Knights na si Zero talaga ang pumatay sa mga Japanese nung araw na iyon. Binigay din kay Todo ang listahan ng mga ginamitan ni Lelouch ng gias. At kasama doon ang dati nilang mga kasamahan sa Japanese Liberation Front at ilan pang mga nakahalubilo ni Lelouch. Dahil dito ay naintindihan na nila ang mga nakapagtatakang pangyayari na pabor kay Zero. Dahil sa mga nalaman ay nawalan na ng tiwala ang Black Knights kay Zero, saka nakiusap si Isnizel na dalhin sa kanya si Lelouch. Ngunit humingi si Ogi ng isang kondisyon na kapalit ni Lelouch ay pinapaalis niya na sa Japan ang Britanya. Kalaunan ay sinundo ni Callan si Lelouch dahil sa utos ni Ogi. Ngunit pagdating nila sa ibaba ay nagulat ang dalawa dahil nakatutok na kay Zero ang mga baril ng Black Knights. Sinabi ng mga kasama na natuklasan na nila na ginagamit lang sila ni Zero para sa paghihiganti nito. Pero ipinagtanggol siya ni Callan dahil lahat ng naabot nila ay si Zero din ang dahilan. Ngunit nang makita ni Lelouch si Isnizel ay minabuti niyang magpakamatay na lang dahil patay na rin si Nonnelly. Kaya inamin niya ang mga paratang sa kanya, kaya umalis na si Callan sa tabi niya subalit dumating naman si Rollo para iligtas ang bida. At gamit ang gias ay nakatakas si Rollo, subalit inatake sila ni Anya ng mga laser beam pero nakagamit si Rollo ng shield, na nalaman niyang napakahirap palang gamitin pero nagagawa ni Lelouch ng walang hirap. Ginamit ni Anya ang pinakamalakas na cannon, pero gamit ang gias ay tila nagte-teleport sila Rollo sa kalangitan. Subalit nag-aalala si Lelouch dahil ikakamatay ni Rollo ang labis na paggamit ng gias. Tapos maging ang mga nightmare ng Black Knights ay pinagbabaril sila. Nais nang magpakamatay ni Lelouch pero buo ang loob ni Rollo na iligtas ang bida. Kaya ginamit niya ang gias ng paulit-ulit para mapasabog ang napakaraming kalaban dahil kahit na ginamit lang siya ni Lelouch ay naranasan niya pa rin daw ang magkaroon ng kapamilya. Nagtago sila sa gubat kung saan kasama ni Rollo ang peke niyang kuya hanggang sa huli niyang sandali. Samantala sa itaas ay naghahanap ang Black Knights kung nasaan sila Zero. Ngunit dahil nadugtungan ng buhay ng bida ay ipinangako niyang magtatagumpay siya sa kanyang mga plano.
Biglang sumakit ang ulo ni Anya, tapos biglang nag-iba ang katauhan. Bumaba siya mula sa kanyang nightmare, at tila ba kilalang kilala si Sisi, pero nalaman niyang nawala ang alaala nito. Kaya nagpunta si Anya sa isipan ni Sisi, at doon ay ipinakitang si Lady Marian pala ang sumanib sa babae. Dahil sa ginawa ni Lady Marian ay nagbalik na ang alaala ni Sisi. Samantala binabalak naman ni Detard na ipalabas sa publiko na patay na si Zero. Dahil sa kagagawa ng emperador ay kumonekta ang mga lagusan sa pinakasentro nito, upang masimulan niya na ang ritual para sa pagpatay sa mga Diyos. Ibinalita ni Millie sa publiko na nagsagawa ng tigil putukan ang Black Knights at si Prinsipe Isnizel. At ibinalita niya rin na patay na si Zero. Ngunit nais makasiguro ni Jeremiah kaya napatawag siya kay Ogie. Kinukonsensya ni Callan si Ogie, subalit giit ng mga kasama na ang tingin lang sa kanila ni Lelouch ay mga pyesa sa laro nitong chess. Samantala nagsimula ng kumilos mag-isa si Lelouch gamit ang taglay niyang giyes. Dumating sila Isnizel at Cornelia sa silid kung saan hinahanap ng prinsesa ang knight niyang si Guilford. Pero nalaman niyang namatay ito sa pagsabog ng Freya. Matapang na inamin ni Suzaku ang kasalanan dahil siya ang nagpasabog ng Freya. Subalit naglakas loob na din siyang magdemand na pataasin ang ranggo niya dahil nagawa niya ang ipinag-utos. Pero giit ni Cornelia na ang emperador lang ang nagtatalaga ng magiging Knights of One. Nang magpas siya si Isnizel na magiging emperador daw siya kaya nagalit si Gino dahil loyal ito sa emperador. Subalit giit ni Isnizel na walang pakialam sa kanila si Charles kundi ang magsaliksik tungkol sa giyes. Tapos humingi pa ng pahintulot si Suzaku na patayin ang emperador. Papunta si Suzaku sa Kamine Island para patayin ang emperador. Samantala si Gino ay inaresto dahil tutol siya sa plano nilang kudeta. Nakarating na si Suzaku sa emperador para subukan itong patayin dahil sa salang pag-abandona sa mga tao at paggamit ng giyes. Subalit pag-atake niya ay dumating si Waldstein para protektahan si Charles. Na dahil sa lakas ng Knight of One nakaharap niya ay gumagana na ang giyes na ginamit sa kanya ni Lelouch upang pilitin niyang mag-survive. Ngunit napatalsik pa rin siya ni Waldstein. Pagkatapos ay papatayin na ng Knight of One si Suzaku nang biglang magkaroon ng pagsabog na kagagawan pala ni Lelouch. At sa ere ay pinapatay ng sundalo ang kapwa niya Britannian dahil namumula ang mata ng piloto nito dahil sa giyes ng bida. Tapos lahat ng reinforcement nila ay inaatake sila dahil pa rin sa giyes ni Lelouch. Dahil dito ay na-distract si Waldstein kaya nakatakbo si Suzaku, subalit dahil sa missile ay nahulog siya sa ilalim. Dahil sa nabalitaan ay nais magpunta ni Isnizel sa Kamine Island, ngunit gustong sumama nila Kaguya para makumpirma kung si Zero ang gumagawa ng kaguluhan sa isla. Dahil sa giyes ay nagkaroon na ng bagong Nightmare Army si Lelouch. Sumakay si Waldstein sa nightmare niya subalit hindi matukoy kung sinong aatakihin. Nang atakihin siya ni Anya dahil akala ni Anya ay si Waldstein ang may pakana ng kudeta. Subalit matapos ang isang atake ay nalaman ni Anya na hindi ang Knight of One ang salarin kundi si Lelouch na nasa ibaba. Pero dahil nasira ang pakpak niya ay hindi na rin siya makakalipad. Nang makita kasama pala sa loob si Sisi, dahil si Lady Marian pala ang nagkokontrol sa katawan ni Anya. Nasa loob na ng Spirit Realm si Charles upang isagawa na ang ritual para tapusin ang mga Diyos at gumawa ng bagong mundo, subalit nakapasok na pala si Lelouch. Giit ni Charles na isa na siyang immortal kaya wala nang magagawa ang anak. Subalit pinasabog pala ni Lelouch ang lagusan, dahil plano niyang makulong silang dalawa ng kanyang ama sa loob nito magpakailanman upang hindi na makalabas ang giyes sa mundo. Nagpunta sila Anya at Sisi kasama si Suzaku sa harap ng lagusan. Kung saan magkatulong na ginamit ng dalawang babae ang kanilang kakayahan upang buksan ang nasirang lagusan. Sa labas ay ipinagtaka ni Waldstein kung bakit kasama ni Prince Isnizel ang Black Knights. Pagdating ni Marian sa loob ay gulat na gulat ang kanyang anak. At dito na isiniwalat ni Charles ang tunay na nangyari. Dahil noon ay magkakalaban daw ang lahat ng kamag-anak nila para sa trono kaya sila ay nagpapatayan. Maging ang nanay ni Charles ay napatay, kaya nagkaroon sila ng kasunduan ng kapatid niyang si Vivi na bumuo ng isang mundo na wala ng kasinungalingan gamit ang Code Geass. At maging sila Sisi at Marian ay pumayag dito. Subalit naging hadlang si Marian sa mga plano nila Vivi at Charles sapagkat dahil sa babae ay nawawala na ng interes si Charles na lumikha ng bagong mundo. Kaya naman pinatay ni Vivi ang babae at naging testigo pala si Anya, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lady Marian na magtago sa katawan ng bata gamit ang kanyang giyas. Tapos pinalabas ito na kagagawa ng mga teroristang Hapones. Nang malaman ni Sisi ang nangyari ay umalis ito sa palasyo para magtago dahil alam niyang sakim si Vivi. Matagal na ring alam ni Charles na si Vivi ang pumatay kay Lady Marian pero wala siyang magawa dahil immortal si Vivi. Pero nagagalit pa rin si Lelouch dahil ipinatapon sila ni Nonely ng kanilang ama sa Japan. Samantala sa labas ay nakiusap si Suzaku na dalhin siya ni Sisi sa Spirit Realm. Sagot naman ni Charles na nagawa niyang ipatapon sila Lelouch sa Japan para hindi na sila pagdiskitahan ni Vivi. At sa kabila ng mga nangyari ay nais pa rin ni Charles na matuloy ang plano dahil magagawa niyang buhayin si Lady Marian sa bagong mundo na gagawin nila. Subalit kailangan daw nila ng dalawang immortal kaya kailangan din nila si Sisi.
Ngunit nang hindi nila mahanap si Cici ay ginamit nila si Lelouch para mapalabas ito. Nang maintindihan ito ni Lelouch ay naisip niyang ang mga gyera na nangyari sa labas ay para lang mapalabas nila si Cici. Pumasok na rin sila Suzaku at Cici sa loob, kaya sinimulan na ng emperador ang ritual. Ginamit ni Charles ang kanyang code kaya nagliwanag din ang code ni Cici. Nagsanhi ng malawakang paglindol sa labas ang ritual na ginagawa ni Charles. Tapos nagsimulang mabuo ang panibagong mundo kaya natuwa si Lady Marian. Subalit hindi pumayag si Lelouch na mabuo ang bagong mundo. Dahil ang kamatayan daw ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng buhay. Kaya kinontra ni Lelouch ang ritual habang pinoprotektahan siya ni Suzaku. Alam ni Charles na walang magagawa si Lelouch, subalit nabuhay ang ikalawang giyes ng bida. Dahilan para maglaho ang nasimulan ni Charles. Sinubukan ito muli ni Charles subalit naglalaho na ang kanilang mga katawan ni Lady Marian. Ngunit hindi nadamay si Cici dahil hindi rin niya kagustuhan ang ritual. Habang naglalaho ang mga magulang ay sinabi ni Lelouch na ang kanilang plano ay taliwas sa nais mangyari ni Nonelly. Dahil dito ay hindi na nakapagtimpi si Charles subalit wala na siyang magagawa dahil sinisingil na siya ng mga maling desisyon hanggang sa tuluyan na silang pinaglaho ng bida. At dahil sa nangyari ay naging magkakampi na sila Lelouch at Suzaku. Bali-balita ang pagkawala ng emperador ng Britanya nang ikagulat ng lahat na si Lelouch ang pumalit sa pwesto nito bilang emperador. Akala ni Odysseus ay nagkukunwari lang si Lelouch, subalit matapang na inamin ng bida na siya ang pumatay sa kanilang ama. Dahil dito ay sumugod ang mga bantay pero dumating si Suzaku para ipagtanggol ang bagong halal na emperador. Pagkatapos ay ginamit ni Lelouch ang bago niyang mas malakas na giyes upang kilalanin siya bilang emperador ng lahat ng mga tao. Subalit kumpiyansa si Snizel na magagawa niyang mabawi ang trono sa nakababata niyang kapatid. Ipinag-utos ni Lelouch na tuluyang wasakin ang libingan ng mga emperador. At sa palasyo naman ay naging katulong niya maging ang mga kapatid na Maharlika. Napanood nila sa media ang ginawa ni Lelouch kaya napagtanto nila na tunay talaga ang galit nito sa Britanya. Dahil dito ay inakala ni Tamaki na kakampi na nila ulit si Lelouch, pero giit ni Shinke na iba ang layunin ni Lelouch sa kanila. Dahil ginagamit ng binata ang giyes niya para mapasunod ang mga tao para sa kanyang diktadorya. Giit ni Nina na dahil sa diktadorya ni Lelouch ay wala nang bisa ang pagiging Maharlika ni Millie, pero ayaw itong pag-usapan ni Millie. Tapos dumating si Ribal para bigyan ng pagkain si Nina. Dahil hindi siya makalabas dahil target siya ng mga bansa dahil sa paggawa niya ng Fleya. Giit ni Lelouch na plano niyang pumatay ng napakarami para makalimutan ng mga tao ang massacre princess na si Yuffie. Tumawag ang isang sundalo ni Lelouch dahil paparating daw ang Knights of Round na loyal sa dating emperador. Subalit mabilis na dumating si Suzaku para iligpit ang isa, tapos gamit ang mga pakpak ay pinasabog niya ang napakaraming nightmare. Ang isa binaril niya sa mukha nang makaharap niya si Gino subalit walang kwenta ang mga atake nito. At kalaunan ay agad na natalo ni Suzaku ang kaibigan. Kinalaban niya ang Knights of One na si Waldstein, kung saan ginamit ni Waldstein ang giyes niya para manalo sa laban. Naputol ang mga palabas para ipakita sa mga tao ang pakikipaglaban ni Suzaku, kung saan nagtagisan ng lakas sa ere ang dalawa. Ngunit nagagawa pala ni Waldstein na makita ang future, kaya nahihirapan si Suzaku na kalabanin siya. Ngunit dahil sa giyes ni Lelouch na ginamit niya kay Suzaku ay pipilitin itong makasurvive. Kaya biglang nag-iba ang kilos ng Lancelot hanggang sa tuluyan itong mahiwas sa gitna ang tinaguri ang pinakamalakas na knight ng dating emperador. Samantala si Gino ay naguguluhan kung sasama ba siya kay Suzaku. Matapos ang laban ay nagsalita si Emperor Lelouch upang ipabatid na nais niyang sumali sa dati niyang binuo na United Federation of Nations kaya natuwa si Tamaki. Tapos ang itinalaga niyang conference room ay ang Ashford Academy. Kinabukasan ay napakaraming tao sa labas ang dumalo para sa makasaysayang pagtitipon. Bumaba si Lelouch sa sasakyan, tapos nakiusap siya kay Kala na maglakad muna sila sa loob ng academy. Ngunit nagbabantay sila Ogi kung ano ang gagawin ni Lelouch. Pagpasok sa loob ay nagpasalamat si Callan sa mga naitulong ni Zero sa kanila, tapos itinanong niya kung ano ba talaga ang tingin sa kanya ng bida. Ngunit hindi sumasagot si Lelouch kaya hinalikan niya na lang ito, saka siya nagpaalam. Bago magsimula ang conference ay tinakpan nila si Lelouch upang hindi nito magamit ang giyes. Tapos sa loob ay kinausap nila ang bida gamit ang screen, kung saan sinabi ng Black Knights na hindi nila pahihintulutan ang bida na sumali sa United Federation of Nations dahil tiyak na kukontrolin lang sila nito gamit ang giyes. Dahil na-corner na si Lelouch ay inutusan niyang pumasok si Suzaku sa academy gamit ang Lancelot, kaya naging bihag nila ang mga representative sa loob. Tapos napansin pa ng Black Knights na kumikilos na rin ang puwersa ni Lelouch papunta sa kanila, kaya napagtanto nilang diktadorya ang ninanais ni Lelouch at hindi demokrasya. Lumabas ang nightmare nila Callan para lumaban. Pero pinigilan siya ni Shinke dahil madadamay daw ang mga pinuno ng bawat bansa na naroon. Bumalik si Suzaku kay Lelouch para mag-report tungkol sa nangyari sa Pendragon, na mayroong napakalaking butas na tila ginamitan ng Fleya. Kaya naisip ni Lelouch na ito ay kagagawa ni Snizel bilang paghadlang sa mga plano niya.
Tumawag sa kanya si Snizel para magbanta na napakarami niyang hawak na Flea warhead. Dagdag pa nitong ang mas nararapat daw na maging emperador ay walang iba kundi si Nunnally, kaya nagulat si Lelouch nang makita na buhay pa ang pinakamamahal niyang kapatid. Saka idiniklara ni Nunnally na mula ngayon ay kalaban niya na sila Lelouch at Suzaku. Giit ni Nunnally na kung siya daw ang dahilan kung bakit nagawa ni Lelouch ang mga krimen. Ngunit nagsinungaling si Lelouch na sariling kagustuhan niya daw ang mga ginawa upang hindi sisihin ni Nunnally ang sarili. Hiniling ni Nunnally na ibigay sa kanya ni Snizel ang firing switch ng Flea, upang siya na daw ang magiging responsible sa iba pang mga buhay na masasawi kapag tinira na nila ito kay Lelouch. Samantala galit na galit si Lelouch dahil ginamit sa kanya ni Snizel si Nunnally. Kaya kinwelyuhan siya ni Suzaku dahil kailangan niya daw magpakatatag alang-alang sa mga buhay na nawala. Napag-alaman nila Cecil na 10 beses na mas malakas daw ang ginamit na Flea sa Pendragon City, kaysa sa ginamit noon sa Tokyo Settlement. Kaya pinaghinalaan nilang tinanggal nila Snizel ang limiter ng warhead. Kinumpronta naman ni Cornelia si Snizel dahil ang alam daw ni Nunnally ay pinalikas niya ang mga tao sa Pendragon bago gamitin ang Flea, ngunit kasama palang sumabog ang mamamayan. Ngunit hindi ito matanggap ni Cornelia kaya bumunot siya, subalit sa isang kumpas ay binaril ang prinsesa. Samantala kumampi na si Gino sa Black Knights dahil hindi niya pa rin kinikilala si Lelouch bilang emperador. Balak makipagtulungan ng Black Knights kay Snizel upang matalo si Lelouch, bagaman tutol daw si Shinke sa paggamit ni Snizel ng Flea ay kailangan nila itong gawin para sa kapayapaan. Nakahanda na ang napakaraming puwersa ni Lelouch sa lupa at maging sa ere. Samantala ganon din ang puwersa nila Snizel sa kabilang panig. Bago magsimula ay nag-uusap muna ang magkatunggali. Ipinanakot ni Snizel ang Flea, subalit hawak ni Lelouch ang mga representative ng mga bansa. Alam ng bida na hindi pa rin ito mapipigilan si Snizel na gumamit ng Flea, pero tumawag si Shinki dahil madadami daw sila Empress Chanzi. Nagsimula ang palitan nila ng mga galaw na para bang naglalaro lang ng chess gamit ang mga puwersa nila. Mabilis na sumugod ang Black Knights, subalit agad na lumaban ang puwersa ng Britanya. Pero napabagsak pa rin ni Kallen ng isang nightmare. At maging si Nagasa ay nagawang matalo ang isa pa, kaya nakapasok ang mga kalaban sa depensa ni Lelouch. Matapang na sumugod mag-isa si Kallen, at napasabog ang isang nightmare. At si Shinki naman ay napasabog pa ang isang pyesa nila. Napagtanto ni Lelouch na mabigat din palang kalaban ng Black Knights, kasabay ng pagpapasabog ni Todo sa isang sundalo ng bida. Saka nilabas na ng Black Knights ang dalawang malakas na cannon, na siyang umubos sa napakaraming puwersa ni Lelouch sa ere. Kaya napilitan ng bida na pasabugin ng Sakuradite mula sa lupa na siyang nagsanhi ng malakas na pagsabog upang maubos ang Black Knights, subalit maging ang mga tauhan niya sa lupa ay nadamay. At dahil nabawasan na ang mga kalaban ay kikilos na sila Suzaku para atakihin ang Damocles na pinagmumulan ng Flea. Subalit ipinag-utos na ni Snizel kay Nunnally na magpakawala ng isang Flea warhead. Sinubukan itong tusukin ng mga sundalo ni Lelouch, subalit sumabog pa rin ito ng napakalakas kung saan nadamay ang sinasakyan ni Ogi. Pero pinrotektahan siya nila Kallen at Tamaki. Nagpasabog na naman ng Flea sila Snizel na umubos sa napakaraming puwersa ni Lelouch, pero ayaw niya pa ring pabalikin ang mga sundalo niya. Sumugod si Jeremiah upang pigilan ng Damocles, subalit napakatibay ng depensa nito, na siyang special ability pala ng nasabing armas. Sinubukan din ni Suzaku na wasakin ang depensa subalit maging siya ay wala ding magawa. Tumawag si Shinke kay Snizel para pigilan itong gumamit ng Flea. Ngunit dahil 10 minuto ang reloading time ng Flea ay binigyan lang ni Snizel ang Black Knights ng 10 minuto para manalo kay Lelouch. At kung mabigo sila ay gagamit na naman ng Flea si Snizel, at wala siyang pake kahit sino pa ang madamay sa pagsabog dito basta mapatay lang si Lelouch. Sa likod umatake ang Black Knight sa pamumuno ni Shinke. Ngunit agad na dumating si Suzaku para makipag-showdown sa Chinese. Subalit dahil sa mga upgrades na ginawa sa Lancelot at sa utos ng Gies ni Lelouch kay Suzaku ay mas nanaig ang kasanayan nito kaysa kay Shinke, ngunit iniligtas siya ni Todo. Subalit saglit lang nitong tinapos si Todo pero nakapag-eject naman ito. Gamit ang laser beam ni Shinke ay napinsala niya ang Avalon ni Lelouch kaya nagsimula silang mahulog. Nagtangkang pumasok ang Black Knight sa Avalon, sa kapingilan ni Tamaki si Suzaku, pero saglit lang din siyang tinapos ng Lancelot. Nakapasok na ang Black Knight sa Avalon, kung saan balak na nilang patayin ang ating bida. Samantala nagbabalak na palang tumakas si Lelouch, pero nakita sila ni Kallen. Subalit gamit ang Nightmare ay pinigilan ni Sisi si Kallen upang tuluyang makatakas si Lelouch. Tagumpay na nakaalis ang bida sa Avalon, at patungo siya sa Damocles. Nang makita ito ni Snizel ay ipinag-utos niyang maghanda si Nunnally. Pinindot nito ang buton ng Flea warhead at itinutok patungo kay Lelouch. Subalit gamit ang kakaibang kakayahan sa teknolohiya ni Lelouch at katapangan ni Suzaku ay tagumpay nilang napigilan ang malakas na pagsabog ng Flea. Saka binuksan ni Lelouch ang depensa ng Damocles gamit ang shield ng Black Nightmare kung saan pumasok ang mga kasama.
At mula sa loob ay pinasabog nila ang Damocles kaya nayanig si Nonely na nasa loob at nabitawan ang buton. Dahil dito ay ipinag-utos ni Snizel na kulungin si Lelouch gamit ang depensa ng Damocles, pagkatapos ay pasasabugin ito gamit ang Flea, subalit 10 minuto pa ang hihintayin dahil sa reloading time. Sa loob ng Damocles ay nagbabantay pala si Gino, kaya tinarget niya si Lelouch. Pinrotektahan naman ni Suzaku ang emperador, ngunit bago umalis ang bida ay tinamaan siya ng espada sa likod. Kaya napilitan na tumakbo ang ating bida. Walang kaalam-alam si Nonely na balak pala siyang ialay ni Snizel para mapatay lang si Lelouch. Samantala sa labas ay patuloy ang bakbakan ng magkabilang panig. Dahil sa pare-pareho silang may mga ipinaglalaban alang-alang sa kapayapaan ng mundo subalit magkakaiba sila ng pamamaraan. Kalaunan ay tuluyan ng natalo ni Callan si Sisi na habang nahuhulog sa dagat ay nakaramdam ng kalungkutan. Tagumpay nang nakita ni Shinke si Empress Chanzi at iba pang mga bihag. Tapos nagpanggap sila sa Yoko na tinaakat lang daw sila ni Lelouch para hindi sila patayin ni Shinke. Samantala buhay pa pala si Cornelia, at kasama niya doon ang knight niyang si Guilford na nakaligtas din pala. Nakita ni Snizel sa screen na napasok na ni Lelouch ang control room ng Damocles kaya siya na ang may hawak sa Flea. Samantala napansin ni Detard na tila nasa ilalim ng giyes ang mga bantay nila. At maya-maya ay hindi napansin ni Snizel na nabihag na pala sila Detard sa likod dahil nandoon pala si Lelouch sa sasakyan nila at recorded lang ang kausap niya. Agad na ginamit ng bida ang giyes kay Snizel na nakita ni Detard na biglang naging matapat na lingkod ni Lelouch. Lumaban si Detard sa mga bantay, subalit si Snizel mismo ang bumaril sa kanya. Patuloy ang labanan nila Gino at Suzaku, at tagumpay na nahati ng Lancelot sa gitna ang nightmare ni Gino. Subalit nagawa na pala nitong matusok ang reactor. Tapos dumating si Callan para tulungan si Gino. Nagpunta si Lelouch kay Nonely upang kunin ang buton para sa Flea. Pero ayaw itong ibigay ng kapatid nang malaman na nakakakita na pala itong muli. Nagtagisan ng galing ang mga piloto ng Guren at Lancelot sa pakikipaglaban. Samantala si Anya naman ang kinakalaban ni Jeremiah. Nagpupumilit si Todo na muling sumabak sa laban kahit na malubha ang mga sugat. Patuloy ang bakbakan ng dalawang ace pilot ng magkabilang panig. Napakabilis ng kilos ng dalawa nang magawa ni Suzaku na mapinsala ang Guren. Pero nagawa din siyang masipa nito. Habang pinagmamasdan sila ng immortal na si Sisi mula sa ibaba, nagpalabas ng cable si Callan pero nasalag ni Suzaku. Samantala napilitan si Lelouch na gamitin ang giyes sa sarili niyang kapatid para ibigay sa kanya ang susi ng Damocles. Napinsala ni Anya ang sasakyang pandigma ni Jeremiah, ngunit nasa loob pala nito ang nightmare niyang agad na sumugod sa dalaga, kaya magkasamang silang sumabog. Pero nakaligtas si Jeremiah at tinutukan ng patalim si Anya. Naubos na ang radiation wave ni Callan at pati ang energy shield ni Suzaku. Kaya patas na silang naglalaban ng walang special ability ng kanilang mga nightmare. At sa huli ay pareho silang nagkawasakan ng nightmare, nahulog ang Guren na agad na iniligtas ni Gino, habang sumabog naman ang Lancelot. Dahil nakuha ni Lelouch ang susi ng Damocles ay pinipilit itong bawiin ni Nonely kaya nahulog siya sa hagdan. Pagkatapos ay nakita nila ang napakalakas na pagsabog ng Flea sa kalangitan, saka ibinalita ni Lelouch sa mga tao na hawak niya na ngayon ang Damocles at napakaraming Flea kaya wala nang makakapigil sa kanya na makontrol ang mundo. 2 buwan nang nakalipas ay nagkaroon ng napakalaking pagtitipon upang ideklara ni Lelouch ang kanyang diktadorya sa buong mundo. Samantala ang mga kalaban niya ay naghihintay na masintensyahan ng kamatayan. At opisyal na ibinalitang patay na si Suzaku. Halata naman sa mukha ng mamamayan na ayaw nila sa bagong emperador. Samantala nakulong din sila Lloyd dahil sa pagtataksil kay Lelouch. Bigla namang nagpakita si Zero na ikinagulat ng Black Knights dahil nakikita nila ngayon si Lelouch na nakaupo. Kaya napagtanto ni Callan na balak talagang magpakamatay ni Lelouch. Pinaputukan nila si Zero subalit napakabilis nitong tumakbo. Sa katagumpay din itong nalagpasan si Jeremiah hanggang sa makarating si Zero kay Lelouch. Ipinakita na plano pala talaga ni Lelouch na maging masama tapos magpapapatay siya kay Suzaku habang nakasuot ng maskara ni Zero upang gawing bayani si Zero. Nang sa ganun ay mapagbayaran niya ang mga pagkakasala at magkaroon na ng minimithi nilang kapayapaan. Napagtanto ito ng mga taong nakakakilala sa tunay na Zero kaya hindi sila makapaniwala. Tuluyan nang itinusok ni Suzaku ang mahabang espada sa katawan ni Lelouch. Pagkatapos ay hindi niya mapigil ang umiyak dahil sa plano nila. Giit ni Lelouch na isang parusa din ito para kay Suzaku dahil mula ngayon ay mapipilitan na siyang mamuhay sa likod ng maskara ni Zero dahil ang alam ng mga tao ay namatay siya sa labanan. At sa pagbunot niya ng espada ay nahulog ang katawan ni Lelouch papunta kay Nonely kung saan napagtanto ni Nonely na plano talaga ng kuya niya na magpakamatay. At dahil sa mga nasaksihan ay nakuha ni Zero ang suporta ng mamamayan. Pagkatapos ay nagkaroon na ng kapayapaan kaya balik eskwela na si Callan. At si Nonely naman ang naging bagong empress ng Britanya na nakipagkasundo na sa Japan. Samantala malaki na ang tiyan ni Villete sa anak nila ni Ogi. At masaya din silang ikinasal kasama ng mga kaibigan.
Sila Anya at Jeremiah ay naging hardenero. Hindi na rin nila kailangan ng Damocles. Samantala isang magsasaka ang nasa karwahe, at nasa itaas nito si Sisi. Ngunit ayon kay Sisi ay si Lelouch ang magsasaka na kasama niya. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.